Si Go Dongman ay isang atleta ng taekwondo na itinuturing na probinsyano dahil sa kanyang pinanggalingan sa isang malayong lugar at ito rin ang kanyang unang beses sa Seoul. Ngunit hindi niya inaasahan na mapapansin siya ng isang hot girl sa kanyang paaralan. Samantala, si Choi Aira ay isang pasaway na estudyante na walang ginagawa buong araw kundi mangarap na maging isang tagapagbalita sa hinaharap. Sa araw na iyon, may mahalagang laban si Go Dongman. Dahil may klase si Choi Aira, gumawa siya ng iba't ibang paraan para magpaalam sa kanyang guro para makauwi. Ngunit nabuking siya ng guro at nabigo ang kanyang plano. Si Choi Aira at Baek Seol-hee ay nag-isip ng pinakamatapang na paraan na lumiban sa klase upang makapunta sa laban ni Go Dongman. Sa sandaling iyon, natatalo si Go Dongman sa kanyang kalaban. Biglang may narinig na pamilyar na boses na sumigaw, sipa, na nagpagulat sa buong madla at napatingin sila. Dahil sa paghihikayat ni Choi Aira, nanalo si Go Dongman. Hindi inaasahan na tatakbo siya pabalik sa madla at ituturo siya na sinabing, gusto mo bang maging girlfriend ko? Natigilan si Choi Aira, iniisip na siya ang nililigawan, ngunit ang pangalan na tinawag niya ay si Jungburam. Nagalit si Choi Aira at umalis. Mabilis silang lumaki. Sa harap ng isang malaking hotel, isang babae ang pumasok ng mayabang at nakasuot ng napaka-istilong damit. Siya pala si Choi Aira. Ang kanyang kasalukuyang trabaho ay bilang receptionist dito. Samantala, si Go Dongman, ang dating taekwondo athlete na gustong sakupin ang mundo, ay isa na ngayong tagapaglinis at mag-sanitize para sa mga mayayaman. Si Baek Seol-hee ay naging isang counselor. Ang itinuturing na pinakamatagumpay ay si Kim Jo-man. Naging manager siya ng Department ng Food Procurement para sa isang shopping channel. Magkasama sila ni Baek Seol-hee sa iisang kumpanya. Bukod pa rito, mag-on na sila ng 6 na taon. May boyfriend din si Choi Aira. Ang pangalan niya ay si Lee Seo-hwan, ngunit hindi alam ni Choi Aira na isang scammer ito na ginagamit ang dahilan ng paghahanda sa civil service exam para hayaan siyang magtrabaho at magpalamon. Araw-araw, kumakain siya ng simpleng kanin para lang maipon ang lahat ng kanyang pera para sa kanya, umaasa na magiging mas maganda ang kanilang buhay sa hinaharap. Sa huli, natuklasan niya na ang walang hiya na ito ay niloloko siya kasama ang may-ari ng kimchi shop sa ground floor. Ang mas nakakasuklam ay kinuha nila ang naipon niyang pera. Pinaipon niya para sa sarili nilang negosyo. Ang pinaka hindi inaasahan ay may anak na pala silang dalawa. Sa sandaling iyon, aksidente nilang nabangga si Go Dongman. Dahil dito, bumaba ang dalawa sa kotse para tingnan ang sitwasyon. Nakita ni Go Dongman si Lee Seo-hwan at kinilala siya bilang kakilala. Biglang umiyak si Choi Aira at itinuro ang dalawa na mayroon na silang anak. Sa wakas, naunawaan ni Go Dongman ang sitwasyon. Sinugod niya si Lee Seo-hwan na parang isang ligaw na hayop. Hindi papayagan ni Go Dongman na saktan ng walang hiya na iyon si Choi Aira. Pagkatapos, umalis silang dalawa. Nakita ni Go Dongman na hawak-hawak pa rin ni Choi Aira ang bag ng walang hiya na iyon. Bigla niya itong dinala sa isang tindahan at binilhan ng bagong bag, ngunit hindi niya alam na may mga matang nakamasid sa kanilang dalawa. Siya ang lalaking kasama niya sa buong kabataan niya. Sa madaling salita, ang kanyang unang pag-ibig. Kinaumagahan, aksidenteng lumabas silang dalawa. Habang naglalakad, tinanong ni Choi Aira, sa tingin mo, maganda ako, di ba? Sumagot si Go Dongman, huwag kang magpanggap na maganda, hindi ko kayang tanggapin yan. Hindi ako nagpapanggap, maganda ako mula sa loob. Hindi na kinaya ni Go Dongman ang pagiging mahangin niya, kaya't sinakal niya siya ng walang awa. Pwede ka bang tumigil? Pagkatapos, pumunta si Choi Aira sa isang kasalan at nakilala ang kanyang mga dating kaklase. Paulit-ulit nilang tinutuya ang kanyang pagiging probinsyana. Walang takot na sinagot ni Choi Aira, kahit hindi ako nag-aral sa ibang bansa at walang magandang trabaho tulad ninyo, huwag ninyo itong gawing biro. Pagkatapos nito, umalis si Choi Aira nang biglang dumating si Cha Sang-mi upang hanapin siya at magmakaawa. Hinihiling niya na magpanggap si Choi Aira bilang sikat na host na si Cindy dahil ipinagmayabang niya sa lahat na naimbitahan niya ito. Ngunit sa kasamaang palad ay kinansela ni Cindy sa huling minuto. Sa una, mariing tumanggi si Choi Aira dahil inisip niyang panloloko iyon. Ngunit nang makita niya ang kumikinang na gown sa harap niya, nagising ang kanyang pagnanasa sa spotlight. Sa huli, pumayag siya at nagpanggap bilang si Cindy sa isang gabi. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang katalinuhan at kakayahang harapin ang mga sitwasyon, mabilis na naniwala ang lahat na siya si Cindy. Ngunit hindi inaasahan na may isang grupo ng mga lalaki sa kasal na nakadiskubre na siya ay peke. Nagpustahan sila kung sino ang makakapagsakay sa kanya sa kotse ay mananalo ng 1,000,000 won. Sa grupo, tanging si Kim Se-jeon ang lihim na gustong protektahan siya at ayaw siyang mapunta sa mga lalaking iyon. Kaya't sinamantala niya ang pagkakataon na ipakita kay Choi Aira ang kanilang group chat at sinabihan siya na sumakay ng bus pa uwi. Si Kim Se-jeon pala ay ang high school classmate ni Go Dongman. Dati siyang may gusto kay Jungburam, ngunit mas gusto ni Jungburam si Go Dongman. Ngayon, may gusto na si Kim Se-jeon kay Choi Aira dahil sa kanyang ningning sa entablado. Samantala, si Go Dongman ay pauwi na dahil kaarawan ng kanyang ina at binigyan niya ito ng massage machine bilang regalo. Ngunit mabilis na bumalik ang hindi pagkakasunduan sa pamilya. Pinipilit siya ng kanyang ama na bumalik sa pagiging taekwondo fighter, ngunit mariin siyang tumanggi. Tapos, umalis siya sa galit. Mabilis siyang pumunta sa silid ng coach. Doon, may naghamon sa kanya sa isang laban. Sa simula, nag-aalangan si Go Dongman dahil alam niyang matagal na siyang hindi gumagamit ng kanyang mga kamao. Ngunit dahil sa kanyang negatibong damdamin sa sandaling iyon, tinanggap niya ang hamon. Mabilis siyang natalo dahil hindi na matatag ang galaw ng kanyang katawan tulad ng dati. Dahil dito, pumasok ang coach sa ring at sinabing huminto na sila na may mukhang bigo kay Go Dongman. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Choi Aira si Go Dongman para sunduin siya. Matapos makita ang group chat, galit na galit siya at naramdaman niyang
na insulto siya. Pagkatapos lumabas ng banyo, kasama si Kim Si-joon, pinalibutan siya ng mga lalaki at inanyayahan siyang sumakay sa kotse. Alin sa mga sasakyan ninyo ang sa inyo? Dali-daling ipinakilala ng tatlong lalaki ang kanilang mga sasakyan. Bigla na lang, nag-warm up si Choi Aera, tumakbo at sinira ang mga salamin ng mga kotse. Natakot ang mga lalaki at umiyak. Peke ka lang pero ang yabang mo. Sobra na ang 2 milyon won para sa iyo. Wala kang karapatan na hawakan ako kahit 2 bilyong won. Pagkatapos, sinampal siya ng lalaki. Hindi inaasahan na nakita ni Go Dong-man ang pangyayari. Nang makita niyang sasaktan ulit siya, sumigaw siya, "Hoy, gago ka." Nakita ni Choi Aera na hindi maganda ang sitwasyon at sinabihan ang mga lalaki na pumasok sa kotse at tumawag ng pulis, ngunit hindi iyon ganoon kadali. Hinarap ni Go Dong-man ang lalaking nanakit kay Choi Aera. Mabuti na lang at pinigilan siya ni Choi Aera, kaya nailigtas ang buhay ng lalaki. Ngunit nang aalis na si Go Dong-man, "Hay, malandi ka, tumahimik ka kung ayaw mong mawala ng buhay." Ngunit inakala niyang nagbibiro lang si Go Dong-man at patuloy na nagmura. Ang huling nakita niya ay ang paglapit ni Go Dong-man sa kanya. Pagkatapos nito, nasa presinto na sila. Dumating din ang coach. Agad siyang nagtanong sa biktima, "Okay lang ba ang mga tadyang mo? Kumpleto pa ba ang mga ngipin mo?" Nang makita niyang maayos ang lahat, nakahinga siya ng maluwag. Samantala, sinabi ng lalaki sa pulis na ikulong si Go Dong-man at sinabing may kilala siyang abogado. Nang marinig ito ni Choi Aera, sinabi niya, "Alam mo ba kung sino ako? Isa akong baliw at matatakot sa akin ang kilala mo. Gusto mo bang araw-araw kang pumunta sa ospital?" Ang voice recording. "Gusto mong gawan ako ng masama, nandito pa rin ang recording." Sa wakas, tumahimik sila. Pagkatapos, umuwi silang dalawa. Hindi pa payag si Go Dong-man na may ibang manloko kay Choi Aera maliban sa kanya. Bigla niyang naalala ang malungkot na nangyari sa araw na iyon at umiyak na sinabihan si Choi Aera na aliwin siya. Pagkatapos, nagtanong siya, "Puwetan ba to? Hindi, sinturon yan." Pagkatapos nito, hindi na niya pinayagan si Choi Aera na makasama ang mga maruming lalaking iyon. Dahil noong bata pa siya, lagi siyang ipinagtatanggol ni Choi Aera. Kaya ngayon, kailangan niyang gawin iyon para sa kanya. Kinaumagahan, pumunta si Choi Aera sa trabaho at may nakitang kahon ng regalo. Nagtaka ang manager at gustong buksan ito, ngunit natakot siya na baka may nakalimutang bisita, kaya't pinigilan niya ang manager. Samantala, si Go Dong-man ay ginugulo ng text message mula sa kanyang first love, si Park Hae-ran. Ngunit hindi niya ito pinansin, kaya't sinadya niyang pumunta sa fast food restaurant para makita si Choi Aera, at patuloy na nagtanong tungkol kay Go Dong-man na ikinainis ni Choi Aera. "Wala akong alam." Pagkatapos magpakasal ni Go Dong-man, lumipat na siya. "Mas mabuting huwag kang maghanap ng may asawa na." Tumawa lang si Park Hae-ran dahil naimbestigahan na niya ang status ni Go Dong-man bago pa man siya pumunta doon. Samantala, paulit-ulit na inaapi si Go Dong-man ng kanyang manager. Bagaman trabaho nilang dalawa, si Go Dong-man lang ang gumagawa ng lahat. Sa kabilang dako, si Baek Seol-hee ay gumagawa ng commercial para sa kumpanya, ngunit dahil sa pagiging abala sa pag-arte, nasamid siya. Nang makita ito ni Kim Jo-man, mabilis siyang tumakbo para tulungan si Baek Seol-hee na alisin ang cherry sa kanyang lalamunan. Hindi niya inalintana ang mga tao sa paligid at agad siyang inilagay sa ibabaw ng mesa at binigyan siya ng tea. Nakita ng intern na si Jang Hee-jin ang pangyayaring ito at lalong lumaki ang kanyang paghanga kay Kim Jo-man. Ngunit walang nakakaalam na sa hinaharap siya ang magiging sanhi ng pagkasira ng relasyon nilang dalawa. Sa sandaling iyon, nalaman ni Choi Aera na nag-resign ang broadcaster sa kumpanya. Nakita niya itong pagkakataon, kaya't pumunta siya sa manager at nagtanong kung pwede niyang makuha ang posisyon ng broadcaster dahil iyon ang kanyang pangarap. Sa kabutihang palad, binigyan siya nito ng pagkakataon. Dali-daling tinawagan ni Choi Aera si Go Dong-man at pinapunta siya. Akala ni Go Dong-man na may nangyaring masama sa kanya, kaya't mabilis siyang pumunta sa kumpanya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pangunahing layunin ng pagpunta niya ay para i-record ang boses ni Choi Aera. Napakawalang masabi ni Go Dong-man. Sa kabutihang palad, mayroon siyang natural na talento, kaya't naging matagumpay siya bilang broadcaster sa pagkakataong ito. Nang marinig nilang dalawa ang boses ni Choi Aera, sinabi niya, "Oh, mamamatay ako sa tuwa." Pagkatapos, pinakinggan niya ito ng higit sa 0 beses. Dahil dito, napaisip din si Go Dong-man tungkol sa pagtalikod niya sa pangarap niyang maging boxer. Bigla, may isang lalaking nakasuot ng sombrero at sunglasses sa reception counter ang nagtanong tungkol kay Choi Aera. Ang regalo pala ay galing sa kanya. Nang malaman niyang hindi na nagtatrabaho si Choi Aera doon, kinuha niya ang regalo at naghintay sa labas hanggang sa matapos ang shift niya. Sa wakas, nahintay niya si Choi Aera at sinundan siya. Mabilis na napansin ni Choi Aera na may sumusunod sa kanya. Kahit isang itim na kotse ay sumusunod din sa kanya. Agad na naisip ni Choi Aera ang mga lalaking siniraan niya ang mga kotse noong gabing iyon, baka naghihiganti sila. Kaya tumakbo siya ng mabilis. Ngunit, hinarangan siya ng kotse at wala na siyang matakasan. Agad na ginamit ni Choi Aera ang kanyang kipanlaban at sinuntok ang stalker na iyon. "Bakit mo ako sinuntok, Kim Si-joon? Bakit ikaw? Pasensya na, akala ko kung sino ang sumusunod sa akin." Pagkatapos nito, dinala niya si Kim Si-joon sa rooftop para gamutin ang kanyang sugat. Dito, umamin si Kim Si-joon na may gusto siya kay Choi Aera at natatakot siyang sumasakit ang paa niya sa high heels, kaya binilhan niya siya ng flat shoes para mas madali siyang gumalaw sa trabaho. Lubhang naantig si Choi Aera. Samantala, nagpunta si Go Dong-man para hanapin ang coach at sinabing gusto niyang lumaban, ngunit nang malaman ni Coach Park na pera ang dahilan, pinalayas niya si Go Dong-man. Kinagabihan
Kinagabihan, nag-organisa ang lahat ng isang inuman bilang pagbati kay Choi Aira. Kulang na lang si Kim Jo-man. Dito, binalaan ni Choi Aira si Go Dong-man na huwag na siyang hahawakan pa dahil matatanda na sila. Bago siya umalis, ginaya niya ang pagyakap dito. Hindi inaasahan na pareho silang nakaramdam ng mabilis na tibok ng puso. Siyempre, hindi nila alam na may nararamdaman na sila sa isa't isa. Kinaumagahan, buong tapang na pumasok si Choi Aira sa kumpanya dahil ito ang kanyang unang araw sa broadcasting room. Ngunit natigilan siya nang marinig ang boses sa speaker. Nagmadali siyang tingnan kung ano ang nangyayari. Nalaman niya na nilinlang siya ng management. Sa kasalukuyan, naghahanap ito ng bagong tao para sa posisyon. Nang makita nilang nagiging emosyonal si Choi Aira, natakot sila na baka may mangyaring masama, kaya't sinabi nilang interviewin ulit siya at pipili sa kanilang dalawa. Tuwang-tuwa si Choi Aira dahil mayroon pa siyang pagkakataon. Ngunit sa banyo, aksidenteng narinig niya na napili na pala ang kabilang tao. Gayunpaman, pumunta pa rin si Choi Aira sa interview. Matapos ang interview, sinabi ng dalawang lalaki, Choi Aira, sa tingin namin ay dapat ka nang bumalik sa dati mong posisyon. Umiti si Choi Aira at sinabing, sa tingin ko, mayroon na kayong resulta bago pa man ito. Hindi niya na sana inaksaya ang oras sa interview. Umalis si Choi Aira na bigo dahil sa araw na iyon, pupunta ang kanyang ama para pakinggan ang boses ng kanyang anak sa trabaho. Kaya't napilitan si Choi Aira na magsinungaling sa kanyang ama na hindi niya gusto ang nakakabiglang kapaligiran ng trabaho, kaya't hindi na siya nagtrabaho at hindi na kailangan pang pumunta ng kanyang ama. Nang malaman ni Go Dong-man ang balita, pumunta siya para aliwin si Choi Aira. Alam niyang malaki ang pride ng kanyang kaibigan, kaya't ayaw niyang makita siya ng sinuman. Inaharangan na kita, sabi ni Go Dong-man. Umiyak ka na, huwag ka nang magpanggap na malakas. At umiyak si Choi Aira na parang isang batang ninakawan ng candy. Kinagabihan, pumunta siya at ang kanyang coach sa fighting ring para manood ng mga manlalaro. Hindi inaasahan na makita ni Go Dong-man ang kanyang dating kalaban na tinalo niya, na ngayon ay sinasamba ng lahat na parang Diyos. Hindi ba't hindi patas sa akin ang Diyos? Pero nanatili pa rin si Go Dong-man para panoorin ang laban ni Kim Tak-soo. Hindi niya inaasahan na gagamitin nito ang sarili niyang trademark na sipa. Maaaring sabihin na ninakaw at inangkin nito ang kanyang trademark na sipa. Dahil sa pagkasuklam, umalis si Go Dong-man. Iyon pala ang dahilan kung bakit tinalikuran ni Go Dong-man ang kanyang pangarap dahil sa panloloko ni Kim Tak-soo. Inutusan ni Kim Tak-soo ang kanyang manager na kausapin si Go Dong-man bago ang laban. Kung matatalo ka sa laban na ito, babayaran ang hospital bill ng kapatid mo at ang utang ng tatay mo. Sa una, tumanggi si Go Dong-man. Agad siyang tumawag sa ospital para ilipat ang kapatid niya sa Iki Hospital. Sa huli, pumayag si Go Dong-man sa kasunduan. Ang resulta, natalo siya ng kahiyahiya sa laban nila ni Kim Tak-soo kahit pa sinusuportahan siya ng kanyang pamilya at kapatid. Alam lang ni Go Dong-man na nakahiga siyang nakaharap sa sahig sa audience at umiiyak. Pagbalik sa kasalukuyan, habang naghihintay na lumabas ang coach, nakasalubong niya ang baliw na si Kim Tak-soo. Pinagtatawanan niya si Go Dong-man na mayabang. Bakit mo ba ako laging sinusundan? Huwag ka nang magpa-cute dito. Natatakot ka ba sa akin? Ang tanong na ito ay parang panaksak sa puso niya. Sinubukan niyang lapitan at hawakan si Go Dong-man. Normal pa rin ang lahat hanggang sa tinanong niya, ay, nga pala, nakakalakad na ba ang kapatid mo ngayon? At umalis ng mayabang na nakangiti. Hindi na nagtimpi si Go Dong-man. Ginamit lang niya ang kanyang i-divine kick para pabagsakin si Kim Tak-soo sa isang iglap. Sa kasamaang palad, na video ito ng isang reporter. Kaya't sa isang gabi, nasira ang reputasyon ni Kim Tak-soo. Nang malaman ng coach ang nangyari, gusto rin niya sanang kausapin si Go Dong-man. Ngunit hindi niya inaasahan na mismong si Go Dong-man ang kusa na lumapit sa kanya at sinabing gusto na niyang bumalik sa pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, hinahatid ni Kim Si-joon si Choi Aira pauwi. Nagkataon na nakasalubong nila si Go Dong-man. Dahil gusto ni Go Dong-man na ipagyabang kay Choi Aira na bumalik na siya sa kanyang pangarap, niyakap niya ito sa tuwa. Nang makita ito ni Kim Si-joon, dali-dali siyang lumabas ng kotse at pinaghiwalay silang dalawa. Nagugutom na ako, sabi niya. Hindi ba't sinabi mo sa kotse na ililibre mo ako ng noodles? Tara na, hindi nagpapatalo si Go Dong-man. Sasama ako, kaya't sabay-sabay silang tatlo na kumain. Habang kumakain, hindi sila tumitigil sa pagpaparinig sa isa't isa. Iyon pala, magkakilala na sila noong high school. Pero hindi maganda ang relasyon nilang dalawa noong panahong iyon dahil ang lihim na gusto ni Kim Si-joon, si Jung Buram, ay may gusto rin kay Go Dong-man. At ngayon, ang gusto niyang si Choi Aira ay may koneksyon din kay Go Dong-man. Kaya mas lalo siyang determinadong makuha si Choi Aira. Samantala, nagkaroon din ng oras si Kim Jo-man at Baek Seo-hee para magkasama pagkatapos ng party ng kumpanya. Dahil hindi nila gustong ipagsabi sa publiko ang kanilang relasyon, sa trabaho ay nagpapanggap sila na hindi magkakilala. Iyan din ang dahilan kung bakit patuloy na sumasama sa pagkain ang bagong intern kay Kim Jo-man. Ang mga tao sa kumpanya ay hindi binibigyan ng halaga si Baek Seo-hee na ikinainis ni Kim Jo-man. Kaya't pag-uwi, dinala niya si Baek Seo-hee sa isang mamahaling tindahan at binilhan siya ng isang mamahaling damit. Ayaw niyang ang taong mahal niya. Ulit-ulitin ang pagsusuot ng mga lumang damit. Kahit ayaw ni Baek Seo-hee na bumili dahil gusto niyang mag-ipon para sa hinaharap, nanindigan si Kim Jo-man na bilhin ito. Dahil dito, nag-away silang dalawa. Ayoko nang tingnan
ka ng mga tao na parang mahirap ka. Sa loob ng 6 na taon, nagtipid ka na para sa akin. Huwag mo nang gawin yan. Nakakaramdam ako ng kasalanan. Kaya, itinapon ni Baek Seol-hee ang damit at sumakay sa taxi pa uwi. Matagal na naghintay si Kim Joo-man, ngunit walang dumadaan na taxi. Nagkataon na dumaan si Jang Hee-jin. Kaya, inalok niya si Kim Joo-man na ihatid. Sa daan, sinadya niyang sabihin na gusto rin niya ang kulay rosas at inisip niyang binili ni Kim Joo-man ang damit para sa kanya. Ngunit sinagot lang siya ni Kim Joo-man ng maikli. Kahit pagdating sa bahay, inalok pa siya ni Jang Hee-jin na kumain muna bago siya umuwi. Diretsahang tumanggi at nagpasalamat si Jo-man kay Seol-hee. Pagkatapos ay umuwi siya. Sa daan, gumawa pa siya ng pink na teddy bear para ibigay kay Seol-hee. Sa oras na ito, nagpaalam na rin si Dongman at Aera kay Mubin. Dahil ayaw nilang sabihin ang kanilang tinitirhan, sinadya nilang pumunta sa rooftop. Buti na lang naniwala si Mubin at umalis na. Dito, tinanong ni Aera si Dongman kung bakit siya bumalik sa dati niyang trabaho. Tutol siya dahil siguradong masasaktan siya sa pakikipaglaban at ayaw niyang makitang may nananakit kay Dongman. Ngunit determinado siyang ituloy ang kanyang pangarap sa kabila ng pagtutol ni Aera. Kinaumagahan, maagang dumating si Seol-hee sa tinitirhan ni Dongman. Hindi niya inaasahang makikita ang may-ari ng boarding house doon. Gusto niyang umupa sa boarding house. Mukhang mayaman siya. Hindi siya bagay dito at saka, hindi tumatanggap ang aking boarding house ng magagandang babae dahil ang mga magagandang babae ay nakakainis at pabago-bago. Pagkatapos nito, umalis ang may-ari ng boarding house. Sa sandaling ito, umalis na rin sina Jo-man at Seol-hee para magtrabaho. Pagkakita sa bastos na babaeng ito, tinawag ni Seol-hee si Aera para asikasuhin ang bisita. Noon pala, siya ay walang hiya at itinuring si Dongman bilang kapalit. Sa tuwing naghihiwalay sila ng nobyo, hinahanap niya si Dongman. Noong panahong iyon, madaling makuha si Dongman kaya pupunta siya sa tuwing kailangan siya. Hindi niya pinansin na nagkaroon siya ng isa zero nobyo at pagkatapos ay bumalik sa kanya kapag iniwan siya. Iyon din ang dahilan kung bakit kinaiinisan siya ng kanilang grupo ng mga kaibigan. Bumalik siya ngayon dahil kakahiwalay lang niya sa kanyang asawa. Ipinagpatuloy ni Heran ang kanyang dating kalokohan, naglalambing sa harap ni Dongman. Pero ngayon, hindi na siya nagsalita ng marami, sinabi lang niya na huwag na siyang magpakita sa kanya. Pagkapasok ni Aera, nakita niya ang video ni Dongman na nakikipaglaban kay Taksu. Hindi siya nagsalita ng marami at nagmadaling hanapin si Dongman. Sa sandaling ito, naghahanda na si Dongman para mag-ensayo. Hoy, bakit ka nakikipag-away ulit? Gusto mo bang mamatay? Nakita ito ng coach kaya tahimik lang siyang umupo sa kotse. Ikaw ba ang nanghikayat kay Dongman na bumalik sa ganitong landas? Hindi ako. Lumapit sa akin si Dongman para magmakaawa. Kaya naman, nakatanggap silang dalawa ng nakamamatay na tingin mula kay Aera. Tungkol naman kay Taksu, matapos makita ang video ng kanyang pagkatalo na mabilis na kumalat, naapektuhan ang kanyang advertising contract. Kaya naman, nagdesisyon siyang turuan si Dongman para mabawi ang kanyang reputasyon. Nagpadala siya ng isang tao para magpanggap na gustong makipagtulungan kay Dongman. Dahil gusto ni Dongman na bumalik sa kanyang pangarap, sinuway niya ang kanyang coach at sumali ng palihim. Gaya ng inaasahan, isa itong patibong at naganap ang laban. Ngunit tumagal lang ito ng 1 minuto at natalo si Dongman. Nakita ito ni Aera at nabigla siya at walang magawang umiyak. Kahit sa ospital, hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Aera. Biglang dumating si Heran. Dahil sa kanya, tumigil sa pag-iyak si Aera para makipagtalo. Nakita ni Dongman na hindi maganda ang sitwasyon, kaya pinalayas niya si Heran. Umuwi ka na, pakiusap. Ayoko nang makita ka. Nagpakita pa rin ng aroganting ugali si Heran at sinabi kay Aera, bakit nasa tabi mo ang taong ito? Huwag mong problemahin ang ibang tao, marami pa tayong oras. Sadyang hinawakan niya ang iyong kamay para makita ko. Pagkatapos ay umalis na rin siya. Tumakbo ang coach para hanapin si Dongman. Akala ni Dongman na susuntukin siya ng coach dahil sa palihim niyang pagsali sa laban. Ngunit sa halip ay niyakap siya ng coach. Malaking swerte na ligtas ka. Sa sandaling ito, inihayag ng coach ang katotohanan kay Dongman. Nalinlang ka, ang nakalaban mo ay miyembro ng Case Clan na kilalang kilala sa Brazilian Jiu-Jitsu sa loob ng 3 henerasyon. Masasabing ang laban na iyon ay parang isang estudyante sa kolehiyo na nakikipaglaban sa isang estudyante sa elementarya. Maaari mong ituring na panalo ka. Ngunit hindi nila alam na ang taong nakalaban ni Dongman ay nagkaroon ng bone and tendon damage dahil sa kanya. Bukod pa rito, bago siya umuwi sa kanyang bansa, sinabi niya kay Taksu na huwag siyang makikipaglaban kay Dongman dahil matatalo siya. Dahil dito, gusto na ni Taksu na mabaliw. Pagdating ng gabi, pumunta si Dongman sa nightclub dahil galit pa rin siya sa panlilinlang ni Taksu sa kanya. Hindi siya nagsalita ng marami at sa isang galaw lang, pinatumba niya ang kalaban. Gusto mo akong pigilan? Huwag kang umasa. Ito ay maituturing na isang babala para sa kalaban. Pagkatapos nito, umalis si Dongman at iniwan si Taksu sa kahihiyan. Patuloy na naghahanap si Aera ng trabaho bilang announcer. Gusto niyang hamunin ang kanyang sarili sa isa pang pagkakataon. Bigla siyang nakatanggap ng impormasyon tungkol sa isang tindahan. Nanakawan ako ng relo. Nang tingnan ang kamera, sinabi nilang babae daw ang kumuha. Nang makita ito, nagmadali si Aera na lumabas upang tingnan kung aksidenteng nakuha ng customer ang relo. Nang makita ito, agad na ibinaba ng babae ang kanyang bag. Tingnan mo kung may relo sa loob. Habang nagsorry si Aera sa kanyang pagiging bastos, may napansin siyang pagkakamali
sa sinabi ng babae. Hindi ko binanggit ang relo. Paano mo nalaman na hinahanap ko iyon? Dahil dito, tumayo si Aira at tinanggal ang sombrero ng babae. Gaya ng inaasahan, itinago niya ito sa kanyang sombrero. Sa oras na ito, naisip ni Aira na nakagawa siya ng isang malaking bagay dahil nahuli niya ang magnanakaw. Ngunit, hindi niya inaasahang tinawag siya ng manager para kausapin. Nakita ni Dongman ang lahat, ngunit hindi pa rin siya nagsasalita, nanonood lang siya. Lumalabas na ang babae ay isang AC customer at asawa ng isang malaking CEO ng kumpanya. Sa harap ng babae, kailangang yumuko ang manager. Kaya naman, pinilit niya si Aira na lumuhod at humingi ng tawad sa kanya dahil sa kahihiyang ginawa niya sa commercial center. Dahil gusto ni Aira na panatilihin ang trabahong ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi lumuhod at humingi ng tawad. Nang makalabas na siya, binanggit ng babae ang paghingi ng tawad sa kanya ni Aira. Narinig ito ni Dongman at tumingin sa tuhod ni Aira. Naintindihan niya ang lahat, kaya agad niyang kinuha ang sombrero ng babae at itinapon sa lupa. Sinabi niya na magre-resign si Aira. Kahit CV customer ka, isa ka pa ring magnanakaw. Magkano ba ang nasa card na ito na hindi mo alam kung paano tratuhin ang mga tao? Pagkatapos ay inalis niya si Aira sa magulong lugar na iyon. Umiyak si Aira dahil wala na siyang kita at hindi niya alam kung paano siya mabubuhay. Sa sandaling ito, nangako si Dongman sa kanyang sarili na magiging isang tunay na atleta siya. Pagkatapos, si Aira ang magiging manager niya. Sa ganoong paraan, hindi na sila matatakot mawalan ng trabaho o mabuli. Pagdating ng gabi, biglang napansin ni Seo-hee ang patuloy na pagdating ng mga text message sa cellphone ni Jo-man. Mabilis siyang lumapit para tingnan at nalaman niyang niyaya si Jo-man ng kanyang junior para tulungan siya sa kanyang presentation para sa internship sa Sabado. Nakaschedule din si Seo-hee na makipag-date kay Jo-man sa Sabado. Dahil dito, nagboluntaryo si Seo-hee na kanselahin ang kanilang date kung abala si Jo-man dahil gusto niyang maging tapat si Jo-man sa kanya. Buti na lang, sinabi niya ang buong katotohanan kay Seo-hee. Naabala siyang turuan ang kanyang junior, kaya kinailangan niyang kanselahin ang kanilang date. Nakahinga ng maluwag si Seo-hee sa katotohanan ng kanyang sinabi, ngunit sa pakiramdam ng isang babae, nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa, kaya palihim niyang binuksan ang social media account ng junior niya. Kinaumagahan, may date si Aira kay Mubin. Maaga siyang gumising para mag-makeup. Naiinis si Dongman dito. Sa oras na ito, abala si Mubin sa pagbabasa kung paano maakit ang mga babae sa kanilang unang date. Una, ang mabilis na pag-atras ng kotse. Pagkasakay ni Aira sa kotse, ginawa niya ito. Naging maayos ang lahat. Ang problema lang, mali ang pagkalagay ng kanyang kamay sa ulo ni Aira. Kaya napilitan si Mubin na tumawa ng pilit. Nang kumakain sila, sinubukan ni Aira ang isang trick na itinuro sa kanya ni Seo-hee, ngunit hindi ito gumana. Akala ni Mubin ay sumasakit ang liig niya at sinabihan siyang magpatingin sa ospital. Sa office, may nangyari din kay Seo-hee. Dahil sa pag-usisa niya kung ano ang ginagawa ni Jo-man, pumunta siya sa office niya para tingnan. Hindi niya inaasahang makikita si Jang Hee-jin na pinupunasan ang mansa sa kanyang damit. Kahit naiinis siya, wala siyang magawa. Kaya, sinadya niyang lumapit sa lalaking junior para kumuha ng impormasyon. Hindi niya inaasahang makikita ito ni Jo-man at pinutol ang kanilang pag-uusap. Dahil sa pag-uusap na ito, nalaman ni Seo-hee na nagsinungaling sa kanya si Jo-man. Agad, ng gabi, inilantad ni Seo-hee ang kasinungalingan niya. Ngunit ipinagtanggol ni Jo-man ang sarili na isa itong whitely at ayaw niya lang na malungkot si Seo-hee. Pansamantalang naniwala si Seo-hee at pinatawad siya sa pagkakataong iyon. Kinaumagahan, inihanda ni Seo-hee ang kanyang mga gamit at pumunta sa bahay ni Jo-man. Dahil birthday niya ngayon, itinuring niya itong pagkakataon para ipakilala ang sarili sa pamilya ng lalaki. Ngunit dahil abala siya lang ang nakapunta. Tinulungan din siya ng kanyang ina na maghanda ng maraming regalo. Pagdating niya, nagpakita ng mapanghusgang mukha ang pamilya ni Jo-man. Pinili pa rin ni Seo-hee na magtiis sa kanila, kaya naman naging parang tagapaglingkod siya. Hindi sinasadyang nakita ito ng ina ni Seo-hee. Gusto sana niyang bumalik para ibigay ang mga bagay sa kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahang makikita ang eksenang ito. Labis siyang nasasaktan para sa kanyang walang muwang na anak at sinisisi ang sarili na ang kanyang trabaho bilang tindera ng Pig's Feet ang nakakaapekto sa kanyang anak. Samantala, nakatanggap si Aira ng balita na natanggap ang kanyang application. Agad niyang kinuha ang mga dokumento para mag-review. Bagaman hindi niya gusto si Heran, hindi maikakaila ni Aira ang talento nito sa pagsasalita sa harap ng kamera. Kaya naman, naghanap siya online tungkol dito. Hindi niya inaasahang darating si Heran sa oras na ito. Bagaman hindi pinapasok ni Aira, pumasok pa rin si Heran. Nang makita niya ang kanyang sarili sa screen ng computer, kinutya niya si Aira na nag-iimbak pa rin ang pangarap na maging isang announcer. At sinabi na hindi mo ito magagawa. Nagkataon na nakatayo si Dongman sa labas. Sa wakas, may dahilan si Aira na paalisin si Heran sa kanyang kwarto. Pagkatapos nito, naghanda si Aira para sa kanyang date kay Mubin sa kabila ng pagtutol ni Dongman. Gusto mo ba ako o gusto mo ako? Kung hindi, wag kang humadlang sa daan ko. Galit pa rin si Aira dahil narinig niyang may nararamdaman pa rin si Dongman kay Heran. Sa ibang balita, may isang brand ang nakipag-ugnayan kay Dongman para sa isang partnership. Gusto nilang gamitin ang kanyang imahe para sa kanilang advertising. Ito ay maituturing na isang magandang panimula para sa kanya. Sa sandaling ito, dumating ang may-ari ng boarding house sa hotel kung saan nagtrabaho si Aira. Hiniling niya na alisin ang AE status ng nagnakaw na babae. Hindi niya inaasahan na isa pala siyang tunay na mayaman. Samantala, pagkatapos ng trabaho, pumunta si Jo-man kay Seo-hee. Nang makita niya na abala sa paglilinis si Seo-hee, habang ang kanyang ina at hipag ay nakaupo lang sa hapagkainan, hinawakan niya ang kamay ni Seo-hee at nagdeklara sa harap ng lahat, huwag ninyong aabusuhin siya.
siya. Siya ay ginto at hiyas din sa kanyang mga magulang. Bakit ninyo ginagawa ito? Kung walang Seolhee, walang Joman ngayon. Kung hindi ko siya papakasalan, wala na akong ibang pakakasalan sa buhay na ito. Sa kabila ng paninisi ng kanyang mga hipag, hinawakan ni Joman ang kamay ni Seolhee at umalis ng galit. Lumalabas na ang ina ni Seolhee ang nagpaalam kay Joman tungkol sa nangyari. Ito lang ang kanyang sinabi kay Joman, mahalin mo si Seolhee ng husto. Nang malaman ni Seolhee na ang kanyang ina ang nag-text kay Joman, tila naintindihan na niya ang lahat. Kaya, bigla siyang umiyak at sinisi ang kanyang sarili sa pag-aalala sa kanyang ina. Nagtapat si Mubin kay Aira sa tapat ng kanyang bahay, at pagkatapos ay pinilit na pumasok sa kanyang kwarto. Ngunit sa oras na ito, dahil sa matinding sakit, hinimatay si Aira sa gitna ng daan. Nakita ito ng may-ari ng boarding house. Nagmadali silang dinala si Aira sa ospital. Pagkatapos nito, hindi nakalimutan ng may-ari ng boarding house na sabihin kay Dongman na hinimatay si Aira at kung saan siya dinala. Nang dumating siya, hindi niya inaasahang makikita si Mubin at Aira na naghahalikan. Umalis siya ng galit, ngunit dahil sa takot na mawala si Aira, sinundan siya ni Dongman. Pumili si Dongman na bumalik sa kwarto at tinanong sila, mag-on na kayo? Kung hindi, bakit kayo naghahalikan? Nang makita ito, tinanong ni Mubin, gusto mo ba siya? Gusto rin ni Aira na marinig ang sagot ni Dongman. Ako ang tagapag-alaga niya. Nang marinig ang sagot na ito, gusto ni Aira na suntukin si Dongman. Kung hindi mo ako gusto, huwag kang lumampas sa linya. Pagkaalis niya sa ospital, humingi ng tawad si Aira kay Mubin dahil sa paghila sa kanya sa gulo na ito. Inamin din niya na hindi niya masyadong gusto si Mubin. Ngunit nagpakita si Mubin ng pagiging bukas palad. Kung hindi mo ako gusto, matututo ka ring mahalin ako paglaon. Pagkatapos, pumunta si Dongman at Aira sa kainan ng coach. Parang may tinatago siya. Nararamdaman ko na may tinatago siya. Hindi ka dapat makipag-date kay Mubin. Wala kang karapatang sabihan ako kung ano ang dapat kong gawin. Kinaumagahan, may interview si Aira at pagkatapos ay may date siya kay Mubin. Nang makita niya na maayos ang pananamit ni Aira at nakatali ang buhok, nainis si Dongman. Kaya, bago siya umalis, hinablot niya ang tali ng buhok niya. Samantala, binili ng may-ari ng bahay ang training center ni Dongman. Lumalabas na natakot siyang maunahan siya ni Taksu, kaya gumawa siya ng unang hakbang. Sa kabilang dako, habang naghihintay si Aira para sa kanyang interview, nakita niya si Heran na papalapit. Lumalabas na ang kanyang tagumpay ay dahil sa tulong ng mga lalaki. Tumawa lang si Aira at tumingin. Sa oras na ito sa Gifik, dumating ang may-ari at humingi ng lupa. At sinabing ibebenta niya ito sa iba. Gaya ng inaasahan, sinubukan ni Taksu na bilhin ang lugar para walang mapuntahan si Dongman na pag-ensayuhan, ngunit naunahan siya. Samantala, nag-date si Aira kay Mubin. Ngunit dahil may meeting siya sa direktor sa ospital, pinaupo muna niya si Aira. Hindi inaasahang makikita ni Aira ang mga lalaking ng asar sa kanya noon. Humingi siya ng tawad at sinabi sa kanya na may malaking party ng departamento si Mubin bukas ng gabi at syempre, isasama siya. Hindi raw sinabi sa kanya ni Mubin dahil baka ma-pressure siya. Hindi nagduda si Aira sa oras na ito. Pagkatapos, pumunta sila sa isang drive-in theater para sa kanilang date. Nag-aalala si Dongman dahil hindi pa siya umuwi, kaya naghanap siya ng dahilan para tawagan siya at tanungin kung nasaan siya. Nang malaman na nasa drive-in theater sila, naghanap siya ng impormasyon tungkol dito. Ngunit ang nakita niya ay puro 18 panandang pandagdag na komento. Dahil dito, lalong nagpanik si Dongman. Nabaliw na ba ang babaeng ito? Kaya, sinabi niya sa kanyang coach na gusto niyang pumunta sa drive-in theater. Pagkatapos, nagmadali silang pumunta doon. Pagdating nila, galit na hinanap ni Dongman si Aira. Nakikita niya ang bawat mag-asawang naghahalikan at iniisip na si Aira iyon. Agad siyang kumatok sa mga bintana ng kotse para paghiwalayin sila. Buti na lang nakita niya si Mubin na bumibili ng popcorn, kaya pinatawad niya ang mga mag-asawa sa mga kotse. Walang katapusang habulan ang naganap sa pagitan nilang dalawa. Buti na lang, nakapasok si Mubin sa kanyang kotse at nakaligtas. Pagkatapos niyang ihatid si Aira sa bahay, sadyang binigyan siya ni Mubin ng isang mamahaling peres ng sapatos na nagpagalit kay Dongman. Kinagabihan, tinawagan siya ni Dongman at tinanong, bakit kailangan mong gawin ang kalokohang iyan sa harap ko? Magpaalam ka lang sa kotse at umakyat na sa bahay. Wala nang magawa si Aira kundi patayin ang tawag. Kinaumagahan, nakatanggap si Joman ng balita na matagumpay ang kanyang kontrata at syempre, na-promote siya. Dahil sa labis na tuwa, tinawag niya si Seolhee sa meeting room para magdiwang. Sa kasamaang palad, may bigla ang meeting kaya kumatok sa pintuan ang lahat. Dahil wala na siyang pagpipilian, pinatago niya si Seolhee sa loob ng kabinet. Pagkatapos ng mahabang meeting, sinadya ni Joman na sabihin sa lahat na magpahinga muna bago magpatuloy. Sa oras na ito, si Jang Yejin lang ang natira sa kwarto. Binanggit niya na sinadya siyang halikan ni Joman. Hula ni Joman na may paparating na bagyo at tama siya. Pagkaalis ni Jang Yejin, lumabas si Seolhee mula sa kabinet. Naghahalikan na kayong dalawa? Samantala, hindi sinasadyang nakita ni Dongman si Buram, ang babaeng umibig sa kanya noon. Umupo silang dalawa at nag-usap. Dahil sa pag-uusap na ito, nalaman ni Dongman na si Mubin ay isang masamang tao na manloloko ng mga babae. Lumalabas na noon, niligawan lang siya ni Mubin para masatisfy ang kanyang sarili at maging panalo laban kay Dongman. Sa oras na ito, nalaman niya na niloloko din si Aira ni Mubin. Kaya, nagmamadali siyang tumakbo para hanapin siya. Tama nga siya, maganda ang suot ni Aira
at pumunta sa hotel. Ngunit nang magtanong siya, sinabi nilang wala siya sa listahan. Kaya tinawagan ni Aira si Mubin para magtanong. Hindi niya inaasahang makikita si Mubin na may kasamang babaeng hapon. Nakita niya rin ang imbitasyon na mailitrato nilang dalawa. Tila na-realize niya na ang taong nasa harap niya ay isang masamang tao. Sinabi ni Mubin sa kanyang nobya na may gagawin pa siya at papasok na lang muna siya. Pagkatapos, umamin si Mubin kay Aira na gusto niya talaga ito at nangako na habang nasa Korea siya, buong puso niya itong aalagaan. Dahil dito, lalong hinamak ni Aira si Mubin. Hindi niya inaasahang sisisihin pa siya ni Mubin. Hindi naman kita inimbita, bakit ka dumating? Nang makita ito, iniwan ni Aira ang kanyang sapatos at umuwi ng nakapaa. Habang nag-iisip siya, dumating si Dongman. Nang makita si Dongman, biglang umiyak si Aira at sinabing hindi niya talaga gusto si Mubin. Ngunit dahil nalinlang siya ng ganito, hindi niya matanggap. Naintindihan ni Dongman ang nararamdaman ni Aira, kaya inihagis niya ang kanyang suot na jacket sa ulo niya para walang sinuman ang makakita sa kanyang pangit na itsura. Pagkatapos, niyakap niya si Aira, ngunit tinulak siya nito palayo. Huwag mong gawin yan, baka mahulog ang loob ko sa iyo. Pagkatapos, inihatid niya si Aira pauwi at nangako na haharapin niya ang masamang taong iyon. Nang sumunod na araw, pumunta si Dongman sa ospital at sinabi sa lahat kung gaano kasama si Mubin. Nagdagdag pa siya ng kwento na nagpakamatay ang babae dahil hindi niya matanggap ang pagtataksil ni Mubin. Ang balitang ito ay nakarating sa biyenan niya. Kaya naman, sa isang iglap, kinansela niya ang kasal. Pag-uwi nila, sinabi ni Dongman na mailaban siya ngayong Miyerkules at tinanong si Aira kung manonood siya. Sa pagkarinig ng salitang tilaban, biglang nagalit si Aira. Mabuti na lang at dumating sina Juman at Seolhee. Tara, uminom tayo. Wala akong gana, kayo na lang. Kaya napilitan ang dalawa na uminom ng magkasama. Tila isa na namang bigong pag-ibig para kay Aira. Bakit lagi ka na lang napupunta sa mga masasamang tao? Nga, pati na rin ang unang pag-ibig ko. Ang taong sumugat sa kamay mo, pero hindi alam ni Dongman na ang tinutukoy na unang pag-ibig ni Aira ay siya. Bago siya pumasok sa militar, maagang gumising si Aira para ipagluto siya ng lugaw. Pero dahil nakalimutan niya ang kimchi, nagmadali siyang bumalik para kunin ito. Sa kasamaang palad, pagbalik niya, nakita niya si Hira at Dongman na naghahalikan. Dahil sa gulat, nadulas si Aira at nahulog at ang dahilan ay si Dongman. Kinaumagahan, sinamahan ni Dongman si Aira para bumili ng damit para sa interview. Habang nagpapalit si Aira, lagi lang sinasabi ni Dongman na okay lang. Bakit ka sumama? Ano bang silbi mo? Wala ka bang sariling opinyon? Pare-pareho lang naman lahat, di ba? Maganda naman silang lahat, okay. Ang hindi inaasahang reaksyon na ito ni Dongman ay nagpahiya kay Aira. Pagkatapos, pumunta sila sa training gift ni Dongman. Tinanong siya ng trainer, bakit mo siya dinala rito? Sa katunayan, ang taong pinakakinatatakutan ng trainer ay walang iba kundi si Aira. May rason talaga ang lahat. Bakit walang fire extinguisher dito? Hindi maayos ang infrastruktura. Sa sumunod na eksena, nakita niya si Dongman na binubugbog sa ring. Tingnan nyo, parang punching bag lang siyang pinaglalaruan ninyo. Sa sandaling iyon, may naisip si Aira. Kang Jo, turuan mo naman akong makipaglaban. Tingin ko, ikaw ang pinakagwapo dito. Dahil sa papuri ni Aira, nagyabang si Kang Jo. Naman, pero hindi niya napansin ang mga mukha ni Dongman at ng trainer. Parang may masamang mangyayari. Tinuruan siya ni Kang Jo ng buong puso. Sa una, nagpanggap si Aira na hindi marunong para hindi siya paghandaan ng kalaban. Pagkatapos, bigla siyang sumugod para tapusin ang laban. Natumba si Kang Jo at nawalan ng malay. Naramdaman mo na ba ang nararamdaman ni Dongman? Huwag kang magmayabang. Samantala, nakita ni Seolhee si Joman na patuloy na dinidikit-dikitan ni Ejin. Pagkatapos ng hapunan ng kumpanya, niyaya ni Seolhee si Yejin sa labas para mag-usap. Hindi inaasahan, ipinagmalaki pa ni Yejin kay Seolhee ang taong gusto niya. Iyon ay si Joman. Gusto na sanang ibuhos ni Seolhee ang tubig sa mukha ni Yejin, pero nang makita niyang wala itong kamalay-malay, pinigilan niya ang sarili na gumawa ng masama. Kinaumagahan, umalis si Dongman para sa laban niya, habang si Aira naman ay nagpunta sa Gibif para sa interview. Bago umalis, sinabi pa ni Dongman kay Aira, kung may oras ka, manood ka sana ng laban ko. Tumanggi si Aira dahil hindi niya kayang makita si Dongman na sinasaktan. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta sa interview pero hindi niya inaasahan na hindi man lang tiningnan ng mga tao doon ang resume niya at pinapalabas na lang siya. Naiinis na tinanong ni Aira, bakit hindi pa ninyo ako tinatanong? Makikita mo naman, lahat na nandito ay galing sa ibang bansa. Ikaw, wala kang maipagmamalaki. Ang mga salitang iyon ay muling sumugat sa damdamin ni Aira dahil pinilit niya talaga ang sarili na maging matapang para lang makadalo sa interview na iyon. Pagkatapos, wala siyang nagawa kundi umupo sa bus at umiyak. Samantala, gumamit si Taksu ng maruming taktika para makuha ang atensyon ng publiko. Sinasadya niyang magpakalat ng mga litrato nilang nagde-date para hindi na pagtuunan ng pansin si Dongman. Sa daan, naalala niya na mailaban si Dongman ngayong araw. Hindi na siya nagdalawang isip at dumiretso na siya sa venue para manood kung paano lumaban ang kalaban niya. Sa waiting room, dumating din ang trainer ni Taksu para hanapin si Dongman. Nagpakita ang trainer ni Taksu at sinabing nagsisisi siya sa mga ginawa niya dati. Sawa na raw siya sa mga maruruming taktika ni Taksu. Simula ngayon, fan mo na ako. Lumaban ka. Hindi inaasahan, dumating din si Heran. Nagkagulo ang buong audience. Nang tanungin siya ng mga reporter kung bakit
siya naroon, sinadya niyang ituro si Dongman at sinabing manonood lang siya. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, natapos ang laban sa loob lang ng 19 na segundo. Napanganga ang trainer at sinabi, bakit ngayon lang siya nakapigil? Pagkababa niya sa ring, may nakita siyang pamilyar na anino na nakaupo sa ibaba. Lumapit si Dongman sa direksyon na iyon. Akala ni Heran, papunta siya sa kanya, kaya ngumiti siya ng mayabang, pero nagulat siya nang makita niyang lumapit si Dongman sa babaeng nakaupo sa dulo ng stage. Lumabas na si Aira pala iyon, pero nakatakip ang mga kamay niya sa kanyang tenga at umiiyak. Natatakot siyang makita si Dongman na dinudugo. Imulat mo ang mata mo, nanalo ako. Pagkatapos, magkahawak kamay na umalis ang dalawa sa venue, habang nakatingin ang lahat ng reporter sa kanila. Sa kabilang banda, magkasamang umuwi sina Seolhee at Joman galing sa trabaho. Mahal, bakit nagtatawagan kayo ng ganyan? Hindi inaasahan, nakita nila si Ejin. Hindi alam ni Joman kung paano magpapaliwanag, pero bigla na lang humiga sa upuan si Ejin at nakatulog. Lasing pala siya, kaya tinawagan nila ang nanay ni Ejin para sunduin siya. Ikaw ba si Joman? Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo sa anak ko. Matagal ko na rin gustong makita ka. Dahil dito, nailang ang dalawa. Kinaumagahan, habang kumakain, nagunahan ang lahat sa pag-aalaga kay Dongman. Dahil sa pagkapanalo niya, sumikat na siya, kaya masasabing iyon ay pagbati. May isang tao lang ang hindi natuwa sa pagkapanalo ni Dongman, at iyon ay si Taksu. Nang masaksihan niya ang pagbabalik ng kanyang kalaban, walang tigil siyang nag-ensayo dahil natatakot siyang matalo muli sa kamay ni Dongman. Ngunit sa tagumpay ni Dongman, kasabay naman ito ang sunod-sunod na kabiguan ni Aira. Sunod-sunod siyang nabigo sa mga interview. Dahil sa gusto niyang may masabihan ng nararamdaman niya, tinawagan niya ang kanyang ama. Alam ng ama niya na nahihirapan ang anak niya, kaya sinabi niya, padadalhan kita ng pera. Bakit lagi mo na lang akong pinapadalhan ng pera? Malaki na ako. Pagkatapos noon, pinatay ni Aira ang tawag. Hindi inaasahan, narinig ng landlady ang mga sinabi niya at halata sa mukha niya ang pag-aalala. Sa sandaling iyon, isang high school friend ang dumating para makipagkita kay Dongman. Tila hindi sila maganda ang relasyon dahil malamig ang pakikitungo ni Dongman sa kanya. Mabilis niyang tinapos ang pagkikita at umalis na siya para kunin ang bunga ng kanyang pagodang isip. Nang i-withdraw niya ang lahat ng pera, namangha si Dongman. Hindi niya akalain na sa isang laban lang ay makakakuha siya ng ganoong kalaking pera. Agad siyang tumawag sa nanay niya at sinabing magpapadala siya ng pera at binayaran din niya ang utang niya sa trainer. Kinagabihan, bumili pa siya ng mga regalo para sa lahat at ang pinaka-espesyal ay bumili siya ng gintong singsing para kay Aira. Dahil gusto niyang may magamit si Aira kapag naubusan siya ng pera, kaya ipinabili niya ang singsing. Kinaumagahan, muling naghanda si Aira para sa susunod niyang interview. Pero hindi niya inaasahan, maagang gumising si Dongman para bilhan siya ng white chocolate. Para ba sa interview mo to? Hindi, nakita ko lang tong binibenta sa daan, kaya binili ko na. Dahil dito, napuno ng pag-asa ang puso ni Aira habang papunta sa kumpanya. Pero hindi niya alam, kasama pala ni Ejin sa interview si Heran at sinadya niyang tanggalin si Aira. Kahit na nagpunta si Aira para mag-interview, pagkakita pa lang niya kay Heran, alam na niya na may problema. Gaya ng inaasahan, sinadya siyang pahirapan ng mga tao sa loob. Muli na namang nakaranas si Aira ng hindi patas na interview. Alam niyang kahit anong pilit niya, wala pa rin siyang pag-asa, kaya hindi na siya nag-atubiling sabihin ang nasa loob niya. 10 minuto pa lang tayong nag-uusap, pero paano mo nasabi na alam mo na ang mga limitasyon ko? Hindi ito interview, kundi pambabatikos. Huwag ka nang magsalita, alam ko namang hindi mo ako pipiliin, kaya huwag ka nang magsalita ng mas makasasakit sa akin. Pagkatapos, umalis si Aira. Samantala, nakita ni Seolhee sina Joman at Yejin sa isang live na commercial ng kanilang kumpanya. Naglalandian sila, dahil na allergic sa produkto ang model, napilitang palitan sila ng dalawa. Nang makita ito ni Seolhee, hindi na siya nag-isip pa at tumakbo sa set. Pagkatapos noon, si Seolhee, singit siya sa gitna ng dalawa at masayang kumain. Hindi inaasahan, maganda ang naging reaksyon ng mga manonood at sunod-sunod silang nakatanggap ng mga order. Nabenta nilang lahat ang mga stock sa bodega. Dahil sa tagumpay na ito, pumunta rin ang direktor para manood. Hindi inaasahan, naroon din ang nanay ni Ejin. Pinuri ng nanay niya ang anak niya at sinabi na bagay sila ni Joman. Sinuportahan din ng ibang tao ang sinabi niya. Biglang nagsalita si Joman, pasensya na po, pero may girlfriend na ako. Si Seolhee, malapit na rin kaming magpakasal. Dahil dito, labis na natuwa si Seolhee. Samantala, matapos mabigo sa interview, tinawagan ni Aira si Dongman. Gusto kong pumunta sa performance mo mamaya. Ayoko nang umuwi. Pagkarinig nito ni Dongman, agad niyang sinabi, umalis ka na dyan. Kaya mabilis na dumating si Aira. Pero hindi niya alam, isa pala itong pagkakataon para maipakita niya ang kanyang kakayahan. Dahil masyadong nakainom ang AC kagabi, hindi niya na kayang ituloy ang programa. Nagkagulo ang buong production team. Sa sandaling iyon, dumating si Aira. Pagkakita ni Dongman sa kanya, agad niyang iminungkahi na si Aira ang pumalit. Hindi inaasahan, sa husay ni Aira, mabilis niyang nakuha ang atensyon ng audience. Dahil dito, napalapit niya ang mga tao sa isa't isa, at mas naging interesado ang mga tao sa programang ito. Mabilis siyang tumawag sa kanyang ama para ibalita ang magandang balita, at sinabi niyang manood ito ng performance niya bukas. Dahil sa tagumpay na ito, nagdiwang ang lahat. Sa labis na excitement ni Aira, minabuti ni Dongman na ihatid siya. Nag-check-in ang dalawa sa isang hotel. Habang nagpapatuyo si Aira ng kanyang buhok, hindi niya sinasadyang makita ang isang ipis sa silid. Sumigaw siya at hinabol ito. Ganoon din sa kwarto ni Dongman.
Dongman. Akala ni Aira, pinuntahan siya ni Dongman para tulungan siyang patayin ang mga ipis. Pero mas natakot pa pala si Dongman kaysa sa kanya. Pagkapasok sa kwarto ni Aira, dumiretso si Dongman sa kama at humiga doon. Sinabi niyang ayaw niyang bumalik sa sarili niyang kwarto dahil ayaw niyang makisama sa mga ipis. Bumuntong hininga na lang si Aira. Kinaumagahan, ginising si Aira ng tunog ng kanyang telepono. Pagkamulat ng kanyang mata, nakita niya si Dongman na nakahiga sa tabi niya. Agad niyang sinuntok ang ulo nito at nagising naman ito dahil sa sakit. Palaisipan sa dalawa ang nangyari dahil nag-inuman sila kagabi at nalasing sila. Ang dahilan naman kung bakit walang damit si Dongman ay dahil sa init, kaya hinubad niya ito. Pero hindi nila alam, dumating na sina Heran at ang tatay ni Aira. Nalaman ni Heran na naroon sila dahil nahack niya at sinusubaybayan niya ang social media ni Aira. Ang tatay naman ni Aira ay pumunta dahil sa pangako niya. Tinanong niya ang mga tao kung saan ang kwarto ng anak niya, pero walang nakakaalam. Sa sandaling iyon, may isang misteryosong puwersa na sumusubok na protektahan ang dalawa. Iyon ay ang landlady, pero hindi na niya kaya pang kontrolin ang sitwasyon. Dumating ang trainer at hinanap si Dongman sa kwarto niya, pero sinabi ng mga tao na hindi nila alam kung saan ito pumunta kagabi. Kaya pumunta sila sa kwarto ni Aira kasama ang tatay niya at kumatok sila hanggang sa may nagbukas. Walang iba kundi si Dongman ang nagbukas. Nang makita ni Dongman ang tatay ni Aira, alam na niya kung ano ang mangyayari. Sinabi ng trainer na mag-ensayo na si Dongman, pero hindi iyon ganoon kadali. Hindi pinayagan ng tatay ni Aira si Dongman na isara ang pinto. Pagkatapos nito, binugbog siya ng tatay ni Aira dahil natulog siya sa tabi ng mahal niyang anak. Samantala, may dalawang tao na nag-aabang sa labas ng kwarto. Sa huli, sumuko ang dalawa at kumain na lang para makakuha ng lakas. Dinala ni Seol-hee si Jo-man para ipakilala sa kanyang mga magulang. Pero nang banggitin ni Jo-man ang tungkol sa kasal, umiwas ang nanay ni Seol-hee sa usapan. Sinasadya niyang pag-usapan ang isang kapitbahay na naghintay kay Seol-hee pagkatapos ng kanyang serbisyo militar. Lumabas na matapos makita ang kanyang anak na naglilingkod sa bahay ni Jo-man. Tinakot ang nanay ni Seol-hee na baka mahirapan ang anak niya sa hinaharap kaya ayaw niya itong ipakasal. Sa kabila nito, binigyan pa rin ng nanay niya ng dot si Seol-hee para maghanda sa kasal. Samantala, sa isla, pinuntahan ng mga tauhan ni Taksu ang teammate ni Dongman. Alam nilang kailangan ng pera ng lalaki para sa pagpapagamot ng kanyang anak kaya nakipag-usap sila. Kung papanig ka sa amin, sasagutin namin ang lahat ng gastusin. Dahil dito, nagdalawang isip ang teammate ni Dongman. Samantala, naghahanda na si Aira na umakyat sa stage. Ang tatay naman niya, naghahanap na ng magandang anggulo para makuhanan siya ng video. Pero nang magsimula na ang programa, inanunsyo na pinalitan ang AC. Pagkatapos nito, umakyat sa stage si Heran. Sa sandaling iyon, hindi maintindihan ni Aira ang nangyayari. Pero mabilis din siyang bumaba ng stage na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, pinauwi niya ang kanyang ama dahil ayaw niyang makita ng tatay niya ang kahihiyang nararanasan niya. Bago umalis, nangako si Aira sa kanyang ama na balang araw, makikita niya siyang nagniningning sa stage. Agad namang bumalik si Aira sa Seoul ng gabing iyon. Habang naghihintay siya ng bus, nag-alok ang dati niyang kaklase na si Seo-hwan na ihatid siya. Pero nang makasakay siya sa sasakyan, binabalaan niya ito na huwag na silang sundan ni Dongman. Kikilabutan ako sa tuwing nakikita kita. Aira, hindi na ako tulad ng dati. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pero hindi siya pinansin ni Aira at bumaba na lang sa sasakyan. Samantala, nagkaroon na naman ng problema sa magkasintahang Jo-man. Dahil lasing si Ejin, sinabi niyang sunduin siya ni Jo-man. Dahil natatakot siyang malaman ni Seol-hee, itinago siya ni Jo-man. Pero dahil sa ika-6 na pandaman ng mga babae, naramdaman ni Seol-hee na may itinatago si Jo-man kaya sinundan niya ito. Hindi niya inaasahang makikita niya si Ejin na nakasandal sa dibdib ni Jo-man. Pagkasakay ni Ejin sa taxi, hinarang ito ni Seol-hee at sinabing may gusto siyang sabihin. Nakikiusap si Seol-hee na huwag na sanang lapitan pa ni Ejin si Jo-man. Natatakot siyang baka mag-alinlangan si Jo-man. Kung ganoon, mas lalo ko pa siyang guguluhin. Pagkarinig ni Seol-hee sa sinabi ni Ejin, nanigas siya sa kinatatayuan niya. Nang gabing iyon, umiyak siya ng husto. Naalala niya ang mga alaala nila ni Jo-man at ang mga panahong sinakripisyo ni Jo-man ang sarili niya para protektahan siya. Ang mga alaala na ito ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Samantala, nagkaroon ng problema si Heran sa production team. Nagreklamo siya na masyadong marami ang script at hindi niya ito magagawa. Pero may taong kayang gawin yan. Pagkatapos, lumingon siya at tinanong ang mga tao sa paligid ni Heran, bumalik na ba si Aira? Dahil dito, pakiramdam ni Heran ay parang binabastos siya. Nang gabing iyon, niyaya niya si Dongman na mag-usap. Gusto niyang balikan ang nakaraan nilang pag-ibigan. Pero diretsahan siyang tinanggihan ni Dongman at sinabing si Aira lang ang nasa puso niya ngayon. Dahil dito, galit na galit si Heran. Nang bigla niyang makita si Aira na nakatayo at nakatingin sa kanilang dalawa, hinila niya si Dongman at hinalikan na parang dating gawi. Hindi kayang tingnan ni Aira ang eksena at umalis na siya nang hindi lumilingon. Pero hindi niya alam, tinanggihan ni Dongman si Heran at tinulak siya palayo. Nang makita ni Dongman si Aira, dali-dali siyang tumakbo papunta rito at hinalikan siya na parang nagmamarka ng teritoryo. Pagkatapos, inalok niyang makipag-date si Aira. Siyempre, pumayag siya. Nag-usap ang dalawa sa tabing dagat. Sinabi ni Aira kay Dongman ang
isang sikreto. Si Dongman pala ang una niyang pag-ibig at ang one-sided love na iyon ay tumagal ng mahigit 20 taon. Sa wakas, nasuklian na rin ang nararamdaman niya. Kinaumagahan, bumalik na sila sa Seoul. Nadiskubre nilang may bagong lipat sa apartment. Mukhang mayaman ang taong ito dahil high-end ang mga gamit. Samantala, nagpapapansin si Aera habang nagtatapon ng basura dahil alam niyang makikita niya si Dongman. Anong nangyayari sa iyo? Bakit nakataas ang damit mo? Siyempre, napansin ni Seol-hee ang mga kilos ni Aera pero nanahimik lang siya. Pagkatapos, umalis na silang dalawa para magtrabaho at naiwan ang bida at ang bida babae sa bahay. Biglang lumitaw ang landlady sa likod nila. Alam niyo ba kung sino ang bagong lipat? Isang napakagandang babae at isa siyang sikat na tao. Mas tamang sabihin na siya ang pinakakilalang broadcast jockey sa Korea. Nang marinig ito ng dalawa, alam na nila kung sino ang bagong lipat. Biglang bumaba si Heran. Bakit ka nandito? Gusto kong maging malapit kay Dongman tulad mo. Nang makita ito ni Dongman, agad niyang ipinahayag ang nararamdaman niya. Mag-on na kami. Pakiusap, huwag mo na akong abalahin. Mas maganda nga yan, dahil kapag umibig kayo, hindi na kayo magiging magkaibigan. Pagkatapos, inalok ni Dongman si Aera na makipag-date at mag-shoot ng commercial. Hintayin mo ako ng 1.5 oras. Nang lumabas si Aera na nakasuot ng maikling damit, halos hindi makahinga si Dongman. Magpalit ka nga ng damit. Nang bumalik si Aera sa kwarto, napaupo si Dongman. Ang ganda ng mga binti niya. Samantala, magkasamang kumakain sina Joman at Seol-hee, pero napakalamig ng pakikitungo ni Joman. Nagreklamo siya na parang bata pa rin si Seol-hee at nagbago na siya. Hindi na nagtiis si Seol-hee at umalis na lang. Pagkatapos, nagpropose siya na maghiwalay na sila dahil tingin niya ay nagsasawa na sila sa isa't isa. Sa kabilang banda, napakatamis naman ng relasyon ni Dongman at Aera. Magkahawak kamay silang dalawa sa bus. Pero nagkasundo silang itatago muna ang relasyon nila sa dalawa pa. Sa photoshoot, nagkita si Dongman at ang kanyang kasamahan sa koponan. Nang tanungin siya kung bakit siya umalis, sinabi niya, hindi na ako pwedeng manatili roon dahil sa malubhang sakit sa balat ng anak ko. Kailangan ko ng malaking halaga para sa pagpapagamot. Naiintindihan ni Dongman ang sitwasyon ng kanyang kasamahan dahil niloko rin siya ni Taksu noon. Pagkatapos ng photoshoot, inihayag ni Dongman sa trainer na mag-on na sila. Pinilit ka ba niya? Mag-signal ka lang kung kailangan mo ng tulong. Pero sa halip na tulungan, binigyan siya ng masamang tingin ni Aera. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ni Dongman. Nanood sila ng pelikula ng magkasama. Nang subukan ng dalawa na mag-move on sa kanilang relasyon, biglang pumasok si Dongman. Sinigawan ni Aera si Dongman, pwede bang pumasok na lang sa kwarto mo na parang walang nangyayari? Dahil sa heartbreak, inaya ni Dongman ang dalawa na uminom. Kinabukasan, maagang-maaga pa, may laban si Go Dongman kaya nagpaalam si Kim Joo-man na mag-leave ngayong araw para samahan ang matalik niyang kaibigan. Mabilis na dumating sina Choi Aera at Baek Seol-hee. Napansin ni Choi Aera ang posisyon ng Ify sa audience. Kaya, pasimpleng pumasok siya sa isang bakanting kwarto para sumigaw, gaya ng tono ng kanina. Hindi niya inaasahang narito si Go Dongman. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Dahil nahiya si Choi Aera, mabilis siyang tumakas palabas. Sa oras na ito, hinanap din siya ni Kim Taksu. Gusto niyang i-film ang documentary footage ni Go Dongman, ngunit tumanggi siya. Mabuti na lang at dumating si Choi Aera para paalisin siya. Sa lalong madaling panahon, umakyat na si Go Dongman sa arena. Nang makita ito ni Choi Aera, sinabi niyang masama ang pakiramdam niya sa tiyan kaya gusto niyang lumabas. Sa totoo lang, hindi niya kayang panoorin si Go Dongman na binubugbog. At si Go Dongman, sa puntong ito, ay may sapat na lakas para patumbahin ang kalaban. Ngunit nang makita niyang nasa huli na ito, itinigil ni Go Dongman ang kanyang kamay. Nakita niya ang asawa ng kalaban na umiiyak sa audience. Hindi talaga niya kayang gawin iyon. Sa huli, si Go Dongman ang nanalo, ngunit sinumbatan siya ng kalaban, bakit mo ako pinagbigyan? Mas gugustuhin ko pang matalo ng diretso, kaysa sa ganyang awa. Pagkatapos nito, nagdiwang sila dahil sa kanilang tagumpay. Pinagalitan din ng coach si Go Dongman dahil sa kanyang malambot na puso. Sa arena, hindi dapat maging maluwag ang kamay. Iyan ang pinakamasamang gawin. Ngunit hindi sumang-ayon si Go Dongman. Kaya, gusto ng coach na turuan siya ng leksyon. Nang sumulyap siya kay Choi Aera, natakot siya, ngunit hindi alam ni Go Dongman. Narito si Go Dong-hee na nanonood ng tagumpay ng kanyang kuya. Nagdulot ito ng matinding kaligayahan sa kanya. Kinabukasan, nang makita ni Kim Taksu ang tagumpay ni Go Dongman, natakot siya na kung magtatagal pa, siguradong hindi na siya magiging sapat na kalaban kay Go Dongman. Kaya, hihilingin nila na mas maaga gawin ang laban nilang dalawa kaysa sa orihinal na plano para magkaroon ng pagkakataong manalo kay Go Dongman. Kinagabihan, biglang nakatanggap si Go Dongman ng tawag mula kay Park Hae-ran. Nagkaroon pala siya ng aksidente kaya gusto niyang tulungan siya ni Go Dongman. Pagkatapos, napilitan si Go Dongman na ihatid siya. Pagdating nila, nakita niyang nasugatan ang paa ni Park Hae-ran kaya tinulungan niya itong makabalik sa kanyang kwarto. Patuloy niyang nasaksihan ang kanyang pagbubuhat ng mabigat kaya tinulungan niya itong dalhin ang mga gamit sa loob. Ang pinakakahiyahiyang bagay ay sinamantala ni Park Hae-ran si Go Dongman habang nagmamaneho ito. At sadyang kumuha ng litrato at in-upload ito sa status na magkasama na lubhang ikinasakit ng puso ni Baek Seol-hee nang makita niya ito. Nang gabing iyon, umakyat din sina Go Dongman at Choi Aera sa bubong para mag-usap. Mag-interview ka, tama? Pero sa tingin ko, hindi bagay sa iyo ang maging announcer. Mas bagay sa iyo ang trabahong AV, sabi niya. Mag-isip ka ng mabuti bago pumili. Dahil bukas, may dalawang magkasabay na interview si Choi Aera. Ngunit nasa kanya ang desisyon kung saan siya pipiliin. Pagkatapos nito, bumaba silang dalawa mula sa bubong at hindi sinasadyang nakita nila ang may-ari ng
kanyang bahay. Sinabi niya sa kanila na nadiskubre niya ang kanilang secret base. Pagkatapos ay binalaan niya silang dalawa, pagkatapos uminom, manatili lang kayo sa inyong mga kwarto. Ngunit paano niya mapipigilan ang pag-ibig ng dalawang ito? Kaya, umuwi si Choi Aira para maligo. Samantala, inaayos ni Godongman ang paa ng kama. Pero sa huli, nagkayakapan lang silang dalawa at natulog. Maagang maaga, biglang kumatok si Baek Seol-hee sa bahay ni Kim Jong-man at sinabing hindi ito umuwi kagabi. Nang marinig ito, nagalit si Choi Aira. Kinuha niya agad ang kanyang sandata para tapusin si Kim Jong-man. Ang totoo, kagabi, habang naghahanda si Kim Jong-man na umuwi, biglang dumating ang nanay ni Park Hae-ran. Natakot si Park Hae-ran na baka madiskubre siya ng kanyang nanay, kaya itinulak niya si Kim Jong-man sa fitting room para magtago. Hindi niya inasahan na magtatagal doon ang kanyang nanay hanggang gabi. Sa oras na ito, tulog na rin si Kim Jong-man. Hindi niya piniling gisingin siya, kaya hindi na nakauwi si Kim Jong-man sa gabing iyon. Kahit gaano karaming beses pa siyang tawagan ni Baek Seol-hee, wala siyang kaalam-alam. Kinaumagahan, nang tiningnan niya ang kanyang telepono, nakita niya ang daan-daang miss call ni Baek Seol-hee. Nahulaan niyang magiging malungkot si Baek Seol-hee sa bagay na ito, kaya mabilis siyang umuwi. Ngunit sinabi ni Park Hae-ran, hindi mo ba natatandaan kung anong nangyari kagabi? Niyakap mo ako at sinabi mong patayin ko ang ilaw, pero hindi ko inaasahan na makakatulog ka kaagad. Sobrang masama talaga ang ginawa mo. Park Hae-ran, nakikiusap ako sa iyo, huwag ka nang magsinungaling pa. Sa oras na ito, dumating sina Baek Seol-hee at Choi Aira sa lobby kung nasaan ang trainee. Naghintay sila ng matagal ngunit walang lumabas. Sinubukan ni Baek Seol-hee na pakalmahin ang sarili na wala doon si Kim Jong-man. Pagkatapos, umuwi na sila. Ngunit hindi nila inaasahan na lalabas doon si Kim Jong-man. Talaga bang natulog ka sa bahay ng trainee na iyon? Ang kahihiyan mo. Biglang dinala ni Park Hae-ran ang medyas ni Kim Jong-man para isauli. Lalo itong nagpasakit sa puso ni Baek Seol-hee. Sa totoo lang, walang nangyari sa pagitan nila ni Park Hae-ran. Nakatulog lang siya, kahit na walang nangyari o may nangyari man. Hindi na iyon mahalaga. Maghiwalay na tayo. Pagkatapos, umalis si Baek Seol-hee. Sa oras na ito, sinundo ni Godongman ang kanyang tatay pauwi. Patuloy siyang pumupuna sa lahat ng bagay. Sa lalong madaling panahon, hindi nagkasundo ang mag-ama at nag-away. Kinagabihan, nagdala si Choi Aira ng cake para batiin si Baek Seol-hee sa kanyang pagbabalik sa single life, ngunit umiyak siya. Sa totoo lang, ayaw niya talagang makipaghiwalay. Bukod pa rito, nang pumunta siya sa bahay ni Kim Jong-man kaninang hapon at humiling na tulungan siyang mag-impake, hindi niya inaasahang umiyak si Kim Jong-man ng sobra. Ang imahe na iyon ay nanatili sa isip ni Baek Seol-hee. Sa oras na ito, inaaliw din ni Godongman si Kim Jong-man. Biglang tumawag ang nanay niya para itanong kung saan nagpunta ang tatay niya at bakit ang dami niyang ginamit sa credit card. Kaya, batay sa address sa mensahe, hinanap niya ang bar. Hindi sinasadyang nakita niya ang kanyang tatay na nanginginig at nakiusap sa harap ng kanyang amo, nagpapababa ng sarili para lang makapagpatuloy sa pagtatrabaho. Pag-alis nila, palihim siyang sinundan. Biglang napansin ni Godongman na parang hindi niya pa nakita ang ganitong kapagod na lakad ng kanyang tatay. Hindi alam ni Godongman kung gaano karaming lakas ang ginamit niya para itago ang lahat ng hirap na iyon. Napaluha siya at tinawag ang kanyang tatay, "Tay, inom tayo." Kaya, patago silang umakyat sa bubong. Dito, humingi rin ng tawad si Godongman sa kanyang tatay. Mabilis ding dumating si Choi Aira. "Hindi niyo ba ako niyaya?" Nang makita ni Godongman nang umingiti ang kanyang tatay nang dumating si Choi Aira. Sinabi niya, "Hindi ka pang umingiti sa akin ng ganyan. Mas mahal mo si Choi Aira kaysa sa akin, di ba?" Kaya, nagkaroon sila ng masayang gabi na magkakasama. Kinabukasan, gustong pumunta ng tatay ni Godongman sa training center niya. Dito niya unang nakita ang kalupitan ng sport na ito. Kaya, mabilis siyang umalis, at hindi na niya pinigilan ang kanyang anak na sundin ang kanyang pangarap. "Gawin mo kung ano ang gusto mo. Huwag mong tularan ako na isang loser." Ito ang unang pagkakataon na sinuportahan ng kanyang tatay si Godongman. Kaya, nangako siya, "Isang araw, ipapasyal ko kayo sa isang business class na eroplano." Sa oras na ito, sa kumpanya, nagpapayo si Baek Seol-hee sa isang customer. Biglang binati siya ng nasa kabilang linya ng telepono ng kaligayahan. Biglang tumulo ang luha ni Baek Seol-hee at hindi siya makapagsalita. Pagtingin niya, nakita niya si Park Hae-ran. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa isang coffee shop. "Sorry, pero totoo ang nararamdaman ko kay Kim Jong-man. Naghiwalay na kami, kaya kung gusto mong makipagbalikan kay Kim Jong-man, hindi mo na kailangang ipaalam sa akin." Biglang binuhusan ni Baek Seol-hee ng tubig ang mukha ni Park Hae-ran. "Ngayon ko lang nagawa ito. Dati, naloko ako ng iyong pagka-inosente. Sana magdusa ka sa alaala ko at ni Kim Jong-man." Samantala, mabilis na nagpadala si Godongman ng ilang gamit sa kanyang tatay. Nang hawakan niya ang bag, sumakay siya sa kotse at umalis nang hindi man lang lumingon. Talagang hindi siya man lang tumingin. Pero hindi alam ni Godongman na sa loob ng kotse, patuloy na nakatingin sa kanya ang kanyang tatay. Nang tingnan niya kung ano ang nasa loob, pera pala. Nagpadala si Godongman ng pera sa kanyang mga magulang. Sa oras na ito, nakarating na rin siya sa kanyang kwarto at nakita na naayos na ng kanyang tatay ang lahat. Bigla niyang nakita ang perang iniwan ng kanyang tatay. Sobrang naantig siya, kaya, kinagabihan, pumunta si Godongman sa kanyang coach at sinabing dagdagan ang intensity ng kanyang pagsasanay. Gusto niyang ibigay ang lahat para sa kanyang pangarap. Nang marinig ng coach ang mga sinabi niya, agad itong pumayag. Pagkatapos, tumakbo si Godongman ng parang baliw. Nang makita ito ni Choi Aira, sinabi niya, "Bakit parang puno ka ng lakas? Natatakot ako sa iyo." "Choi Aira, makakalaban ko si Kim Tak-soo. Kahit matalo ako, lalaban ako." Dahil nagdeklara si Kim Tak-soo ng digmaan kay Godongman sa media. Sinira niya pa nga ang katotohanan noong taon na iyon at gusto niyang ipagpilitan na natalo si Godongman sa kanya
niya dahil sa kakulangan at walang kinalaman ang pera doon. Dahil sa kagustuhan ni Go Dong-man na makipaglaban kay Kim Tak-soo. Kaya, nag-away silang dalawa habang papauwi. Pinagalitan siya ni Choi Aira na hindi siya nakikinig. Nagtiis na ako sa loob ng 15 taon. Ngayon, ayaw ko nang manatiling tahimik at hayaan siyang magpatuloy sa pambubuli. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi na rin makapagsalita si Choi Aira para payuhan siya. Samantala, si Kim Jo-man ay patuloy na nagdadala ng mga regalo kay Baek Seo-hee araw-araw. Nang malaman niyang lilipat na ito, sobrang nalungkot siya. Pero wala na siyang karapatan para pigilan siya. Kinaumagahan, pumunta sa bahay ni Kim Jo-man ang nanay niya. Nagulat siya sa pagiging maalaga ni Baek Seo-hee. Siya ba ang nag-ayos ng lahat ng ito sa refrigerator? Sa oras na ito, dumating din sa bahay ng kanyang anak ang nanay ni Baek Seo-hee para bisitahin siya. Nang lumabas silang dalawa, hindi sinasadya na nakasalubong nila ang mag-ina ni Kim Jo-man. Nagbatian ang dalawang matanda na parang mga in-laws. Sa oras na ito, binanggit ng nanay ni Kim Jo-man ang tungkol sa kasal. Ngunit sinabi niya, naghiwalay na po kami. Nagulat ang dalawang nanay dahil mahal na mahal ng dalawang batang ito ang isa't isa. Ngunit dahil ayaw nilang maging malungkot ang kanilang mga anak, hindi na sila nagbatian. Pagkatapos, tinanong ng nanay ni Kim Jo-man ang kanyang anak ng mag-isa, bakit kayo naghiwalay? Kasalanan ko lang. Minsan, ang paghihiwalay ay mas makakabuti kay Baek Seo-hee. Lubos na nang hinayang ang kanyang nanay sa babaeng dapat sana inaging manugang niya. Samantala, inalok ng nanay ni Baek Seo-hee ang kanyang anak na pansamantalang umuwi sa kanila. Ngunit gusto niyang harapin ito ng mag-isa. Bigla, dumaan ang may-ari ng bahay. Agad na nakilala ng nanay ni Baek Seo-hee na ang babaeng ito ay si Hwang Bok-hee. Ngunit hindi niya inihayag ang katotohanan. Kaya, nagpanggap siya ngayon lang sila nagkita. Sa oras na ito, gising na rin sina Go Dong-man at Choi Aira. Lumabas silang dalawa para magpahangin. Bigla, nakasalubong nila ang may-ari ng bahay na umaakyat. Pagkatapos mag-usap sandali, bigla itong natumba. Kaya, inalalayan nilang dalawa papunta sa kwarto niya. Pagpasok, nagulat silang dalawa. Hindi nila inaasahan na ang isang taong mayaman tulad niya ay walang laman ang bahay. Kumakain pa nga siya ng instant noodles para lang makakain. Biglang napansin ni Choi Aira ang mga litrato sa estante. Si Jang Yejin ba ito noong bata pa siya? Tiningnan din ni Go Dong-man. Bakit pamilyar ang litrato niya noong bata pa siya? Sa totoo lang, nakilala na siya ni Jang Yejin noong bata pa siya. Nang makita ito, agad na naghanap si Hwang Bok-hee ng dahilan para ilihis ang atensyon nilang dalawa. Samantala, tumawag ang nanay ni Baek Seo-hee sa nanay ni Kim Jo-man, paano nakatira ang babaeng iyon sa mga anak natin. Mabilis na kumalat ang impormasyong iyon sa tatay ni Choi Aira. Nagulat din siya, nang makita nilang maayos na ang may-ari ng bahay, umuwi na silang dalawa. Bigla, nakasalubong nila si Jang Yejin. Bakit kayo nanggaling sa direksyong iyon? May sakit na ang nanay nyo, hindi nyo man lang inalagaan. Kami ang nagluto ng noodles para sa kanya. Salamat sa kabaitan ninyo, pero sa susunod, wag na kayong mangialam sa buhay ng iba. Ang sinabing ito ay nagpagigil kay Choi Aira at gusto niya siyang suntukin. Ganito ang naging sitwasyon pagkatapos maghiwalay sina Kim Jo-man at Baek Seo-hee. Magkaiba ang kanilang naging estado. Nagsimulang mag-alaga si Baek Seo-hee sa kanyang sarili, bumili ng pinakabagong telepono at nagpagawa ng kanyang mga kuko. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ang train ni Kim Jo-man doon. Sa ganitong paraan, naging mas malapit ang kanilang relasyon. Samantala, si Kim Jo-man ay parang wala sa sarili pagkatapos nilang maghiwalay. Sa oras na ito, si Go Dong-man ay nagsasanay ng parang baliw. Biglang may nagbukas ng pinto. Si Hwang Jang-ho pala, isang alamat mula sa Brazil. Ang dating kalaban ni Go Dong-man ay ang kuya niya. Nagdala siya ng sulat ng paumanhin mula sa kanyang kuya at ipinadala niya ang kanyang kapatid dito para turuan si Go Dong-man bilang paghingi ng tawad. Tuturuan siya ni Hwang Jang-ho sa loob ng 2 buwan bago siya bumalik sa Brazil. Sa oras na ito, natakot si Kim Tak-soo na matalo, kaya nagplano siya para talunin si Go Dong-man. Nang makita ito, nasambit ng coach niya, ang kahihiyan at kawalang hiyaan ninyo. Hindi ko na kayang panoorin ang inyong mga panluloko. Pagkatapos, sinabi niyang mag-resign siya. Pero si Kim Tak-soo, narito si Kim Tak-soo na hindi maaaring mawala ang kanyang coach, kaya hinikayat niya itong manatili at samahan siya. Sa oras na ito, nakita ni Kim Jo-man si Baek Seo-hee na masayang nakikipag-usap sa ibang tao. Nagpapaalala ito sa kanya ng mga sandali nilang dalawa noon. Sa elevator, hindi sinasadyang nakita niya si Park Hae-ran. Tara, uminom tayo. Sa totoo lang, gusto niyang makausap si Park Hae-ran ng mag-isa para linawin ang kanilang relasyon. Sa totoo lang, kamukha mo si Baek Seo-hee. Kaya, kapag nakikita kita, naaalala ko siya. Kung hindi ako nakipag-date kay Baek Seo-hee, hindi ko kailanman dididating. Kinagabihan, dinala ni Go Dong-man si Choi Aira sa isang bar at nakita ang coach. Sinabi niya na sasali siya sa laban ni Kim Tak-soo. Dahil wala nang ibang magawa, nagpanggap si Choi Aira na naglalambing Go Dong-man. Ayaw ni Choi Aira na lumaban si Go Dong-man. Hindi rin nagpatalo si Go Dong-man. Labis din siyang nasasaktan. Ayaw ni Choi Aira na lumaban si Go Dong-man at malulungkot si Go Dong-man. Ang eksenang ito ay nagparamdam ng lamig sa dalawang tao sa tabi nila. Nang makitang hindi niya matatalo ang kanyang kalaban, umuwi na siya. Sa daan pa uwi, nakatanggap si Choi Aira ng abiso na pumasa siya sa interview para sa arena. Lubos itong nagpasaya sa kanya. Kaya, kinabukasan, pumunta siya sa interview. Ngunit patuloy pa rin si Choi Aira sa paghikayat sa kanyang kalaban na huwag makialam kay Kim Tak-soo. Ngunit determinado si Go Dong-man na bawiin ang kanyang dangal. Nang gabing iyon, biglang nag-text si Baek Seo-hee kay Kim Jo-man, yung mga bagahe ko.
kaya wala siyang nagawa kundi i-empake ang lahat ng gamit niya. Sa oras na ito, naaalala niya ang masasayang sandali nilang magkasama at ang dating pangarap ni Baek Seol-hee na magkaroon ng simpleng buhay. Ngunit pakiramdam niya, hindi niya ito maibibigay. Kaya, umupo si Kim Jo-man at umiyak, sinisisi ang sarili. Pagkatapos, dinala niya ang mga gamit kay Baek Seol-hee. Bakit? Sa loob ng ilang taon na magkasama tayo, ito lang ang binili mo. Bakit hindi mo inaalagaan ang sarili mo? Sinabi rin ni Kim Jo-man na ang layunin niya sa pagtatrabaho ay para magkaroon si Baek Seol-hee ng mas magandang buhay. Ngunit hindi ito kailangan ni Baek Seol-hee. Kaya, nag-away ulit silang dalawa. Sa oras na ito, nag-order din sina Go Dong-man at Choi Aira ng instant noodles. Bigla nilang napansin na araw-araw ay puro fast food ang kinakain ni Hwang Jang-ho. Medyo nalungkot si Choi Aira. Sa oras na ito, tinitingnan ni Hwang Bok-hee ang mga litrato ng kanyang anak noong bata pa ito. Biglang may nag-doorbell. Ang tatay ni Choi Aira pala. Bakit ka bumalik? Bago pa sila mag-usap, muling nag-ring ang doorbell. Walang iba kundi ang tatay ni Go Dong-man. Kaya, nagkita ang dalawang lalaki sa isang awkward na sitwasyon. Bago pa sila mag-usap, nag-ring ulit ang doorbell. Sina Go Dong-man at Choi Aira pala. Nag-alala sila sa kalusugan ng may-ari ng bahay, kaya nagdala sila ng lutong pagkain para sa kanya. Kasabay nito, bumalik din si Jang Yejin. Nagtaka si Go Dong-man dahil ang daming sapatos sa labas ng pinto. Bukod pa rito, may kakaibang tunog sa loob ng kabinet. Akala niya ay may magnanakaw, kaya kinuha niya ang isang sandata at lumapit sa kabinet. Buti na lang at hinila siya ni Choi Aira pabalik, kung hindi ay masisira ang lahat. Nagtanong si Go Dong-man, bakit hindi mo ako pinayagan na tingnan? Hindi mo ba napansin na naka-makeup siya? Dapat mas maging sensitibo ka, nagde-date siya. Nang gabing iyon, tinanong ni Choi Aira si Go Dong-man kung saang interview siya dapat pumunta, ngunit pinayuhan niya pa rin itong piliin kung saan siya komportable. Sa oras na ito, may ingay ng paghila ng upuan mula sa itaas. Nagtaka si Choi Aira, nasa bahay siya, pero bakit hindi siya lumabas? Ngunit hindi ito napansin ni Go Dong-man. Kinabukasan, pumunta si Choi Aira sa interview. Mabilis siyang sinundan ni Go Dong-man para bigyan siya ng gamot sa tiyan at puting candy bilang good luck charm. Sinabihan niya rin itong huwag magpapaapi. Pinayuhan din niya itong maging easy sa halip na announcer. Gusto kong maging announcer dahil sa posisyong ito, pakiramdam ko ay ako ang namamahala. Ito, huwag kang maging inosente. Nasaan ka? Dahil sa iyong playboy image, kaya piliin mo kung ano ang sinasabi ng puso mo. Pagkatapos, pumunta si Go Dong-man sa press conference, habang sumakay si Choi Aira sa sasakyan patungo sa istasyon ng telebisyon. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Go Dong-man kaninang umaga. Sa sandaling ito, talagang naramdaman ni Choi Aira na hindi siya bagay sa pagiging announcer. Mabilis siyang huminto sa pagmamaneho at tumakbo papunta sa arena para makaabot sa interview para sa ACE. Nang tanungin siya, lalaki lang ang tinatanggap dito. Bakit ka nag-a-apply? Gusto kong gumawa ng revolusyon dahil hindi lang lalaki ang maaaring gumawa ng trabahong ito. At gusto kong maging unang ACE at announcer ng ACE. Sige, ubos na ang oras mo. Pumasa ka. Maaari ka nang maging ACE ngayong araw. Biglang nagsalita ang isa pang aplikante sa ibaba. Nag-aral ako sa ibang bansa at mas mataas ang aking qualifications kaysa sa kanya, kaya gusto kong bigyan niyo ako ng pagkakataon para mag-interview. Ngunit tinanggihan siya. Hindi nila inaasahan na inimbitahan nila si Hwang Jang-ho sa laban ngayon. Nang makita ito, nagtanong ang direktor, hindi naman natin kailangan ng sikat na tao dito. Dati, nang lumabas siya, mas mataas ang aming viewership. Dahil dito, inanyayahan ng direktor si Hwang Jang-ho na mag-interview. Ang sweldo mo ay 30 beses na mas mataas kaysa sa iba, kaya dapat mong patunayan ang halaga mo. Ngunit mayabang na tumanggi si Hwang Jang-ho sa interview at umalis. Sa oras na ito, nagalit si Kim Tak-soo dahil may malakas na kakampi si Go Dong-man. Sinabihan niya ang kanyang assistant na kumuha ng pera at suhulan si Hwang Jang-ho. Ayaw niyang matalo. Nang makita ito ng coach, humingi siya ng tawad at sinabing hindi na niya sasamahan pa si Kim Tak-soo. Hindi ko inaasahan na ang aking estudyante ay magiging isang masamang tao. Sa interview, nalaman din ni Choi Aira ang mahirap na sitwasyon ni Hwang Jang-ho. Pagkatapos niyang makipaghiwalay sa kanyang asawa, kinuha ng pamilya ng kanyang asawa ang kanyang pangarap na trabaho at humingi pa ng kompensasyon. Dahil sa awa niya, nagsimulang mag-alala si Choi Aira kay Hwang Jang-ho. Kinagabihan, hinawakan ni Go Dong-man ang kamay ni Choi Aira at sinabi kay Baek Seol-hee, hihiramin ko muna siya ngayon dahil mailaban ako bukas, kaya kailangan ko ng energy. Naging awkward si Choi Aira dahil hindi pa niya nasabi ito sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit hindi niya inaasahan na matagal nang napansin ito ni Baek Seol-hee. Sige, sa iyo na siya ngayong gabi. Nang gabing iyon, umiyak si Choi Aira dahil natatakot siyang saksihan ang laban ni Go Dong-man bukas. Dapat siyang bugbugin, kaya't kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapatahimik sa kalaban. Kinaumagahan, hindi naglakas loob si Aji na pumasok sa bahay dahil takot siya kay Sohee. Ngunit, sa kabutihang palad, naintindihan niya ang 20 taong pag-ibig ni Aji, kaya naman sinuportahan niya ang kanyang kaibigan. Pagkatapos, sabay-sabay silang nag-almusal. Sa pagkakataong ito, abala si Sohee sa pagbubukas ng negosyo ng plum wine. Ngunit nang tanungin siya kung magkano ang kapital niya, sinabi niya na 700 won lang ang mayroon siya. Sa palagay ko, hindi mo dapat gawin yan. 800 won, sa tingin ko, hindi iyan sapat para sa shipper. Hanggang tanghali, tinawagan ni Eho si Sohee para magkita sila. Dito lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Sa totoo lang, natulog lang si Jo-man sa bahay ko noong gabing iyon at palagi kanyang binabanggit. Kapag ako ang unang nagpahayag ng nararamdaman, lagi niya akong tinatanggihan. Si Jo-man ay ikaw lang ang mahal, ate. Pagdating ng gabi, pumunta sila sa isang kumpanya para kumain at magpaalam kay Eho dahil pinili niyang mag-aral sa ibang bansa. Biglang dumating ang waiter na may dalang uling at sa kasamaang palad ay nabunggo ang kasamahan nito, dahilan para tumalsik ang uling diretsyo kay Sohee. Hindi
Nag-isip si Dongman at sumugod para protektahan ang mahal niya. Sa huli, napaso ang balikat niya. Si Aji naman ay naging ifis ng East Tournament sa harap ng lahat. Agad na nagsimula ang laban ni Dongman at ni Taksu. Si Dongman ang nangunguna. Nang makita ito, sinabi ng assistant ni Taksu na hamunin si Dongman. Samantala, sinabi naman ng coach ni Dongman na huwag siyang mag-ground fighting, sapagkat magdudulot ito ng malubhang pinsala at posibleng matigil ang laro. Nang makabalik siya sa ring, si Taksu ay parang nadapa sa bawat sagi at nalaglag sa bawat ihip ng hangin. Sa huli, nagtagumpay siyang galitin si Dongman. Dahil dito, ginamit niya ang pinaka-ipinagbabawal na galaw para talunin ang kalaban na nagresulta sa malubhang pinsala sa mata ni Dongman. Kinailangan ng organizers na itigil ang laban dahil sa sugat ni Dongman kahit pa sinabi niyang kaya pa niyang magpatuloy. Ito ang kinahinatnan ng babala ng coach. Sa huli, walang nanalo o natalo. Akala ko si Dongman lang ang nasugatan. Hindi inaasahang pagkababa niya ng ring, nawala ng malay si Taksu. Mabilis na dumating ang ambulansya at dinala siya. Nang makita ni Aji ang eksena, hindi siya makapagsalita sa pag-iyak. Yakap-yakap ni Dongman si Aji at pinatahan ito. Pasensya na, natakot kita. Ayos na ang lahat. Bakit ka nag-ground fighting? Hindi ba binalaan ka na ng coach? Ikaw na lang ang nagdesisyon sa lahat. Walang tigil sa panunumbat si Aji. Biglang hindi na makarinig si Dongman. Parang bumagsak ang langit para sa kanya. Aji, ano nang sinasabi mo? Bakit wala akong marinig? Nataranta si Aji. Hoy, Dongman, anong nangyayari sa'yo? Agad niyang dinala sa ospital si Dongman. Samantala, inalala ni Sohee ang paso ni Joman kaya dinala niya ito para gamutin ang sugat niya. Umiiyak siya dahil naawa siya sa katangahan ni Joman. Bakit kami naghiwalay na pero iniisip pa rin niya ako? Sohee, gusto mo man o hindi, ay hihintayin ka rin niya. Bahala ka. Sa puntong ito, dumating sa ospital ang may-ari ng boarding house na balisa. Naghihintay din si Aji sa resulta ng doktor. Malapit na siyang magising, ngunit may basag sa bungo niya. Kung magpapatuloy ang ganitong pinsala, mauwi ito sa permanenteng pagkabingi. Pagkatapos niyang ma-discharge, natulog lang si Dongman araw-araw. Nagigising lang siya kapag wala ng tao sa kwarto. Ang ibang tao naman ay pumalit-palit sa pag-aalaga sa kanya. Ngayon, sa trabaho, nalaman ni Aji na napili siyang maging host para sa isang malaking network. Nagulat siya kung bakit siya ang napili para sa isang mahalagang palabas. Ang ganda ng lokasyon ng shooting, kaya't si Aji. Nabigla siya dahil sa wakas ay naabot na niya ang kanyang pangarap. Samantala, si Joman ay nagtatrabaho. Napansin niya ang isang trainee na nagluluto ng ulam. Bigla niyang naalala ang pagkain nila ni Sohee noon, kung saan binigay sa kanya ni Sohee ang lahat ng karne ng ulam. Naluha si Joman. Dito niya na-realize kung gaano kahalaga si Sohee sa kanya. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang shift, inalagaan ni Aji si Dongman. Sinubukan niyang magsalita ng malakas para marinig siya ni Dongman dahil akala niya bingi pa rin ito. Bakit ka sumisigaw? Nakakarinig ka na ba ulit? Niyakap ni Aji si Dongman sa sobrang tuwa. Pagkatapos, nag-date silang dalawa. Sinabi niya kay Aji ang nararamdaman niya noong panahong iyon. Pakiramdam niya ay gumuho ang lahat at parang nakakulong siya sa ilalim ng karagatan. Ngunit seryoso ang mukha ni Aji. Dongman, kung nakakarinig ka na ng malinaw, makinig ka sa sasabihin ko. Hindi ka magugustuhan ito, pero may basag sa bungo mo. Kung magpapatuloy ka sa pakikipaglaban at magkaroon ka ng pinsala, ang pakiramdam na nasa ilalim ng karagatan ay makakasama mo habang buhay. Sa puntong ito, lumungkot ang mukha ni Dongman. Huwag kang magbiro sa akin. Kaya ipinagbawal ni Aji na magpatuloy pa siya sa pakikipaglaban. Kung hindi, maghihiwalay silang dalawa. Si Dongman ay nasa mahirap na sitwasyon ngayon. Dumating si Kiho upang makita ang dating direktor. Nang makita siya, lumuhod ang lalaki at humingi ng tawad. Dahil noon, hiniling din niya sa lalaki na huwag ipalabas ang pelikula tungkol sa mga bata. Dahil noong panahong iyon ay nadawit siya sa isang hindi maganda at sensitibong chismis. Natakot siya na baka maapektuhan ang mga bata, ngunit hindi pumayag ang lalaki. Dahil dito, naging malungkot ang buhay niya mula noon. Kahit lumuhod ka pa habang buhay, hindi mawawala ang kasalanan mo. Pagkatapos nito, hiniling niya sa lalaki na ipakita sa kanya ang programa ni Dongman dahil gusto niyang siya mismo ang mag-edit bago ito ipalabas. Sa kabutihang palad, nagustuhan niya ang video. Si Aji naman ay bumili ng mga gamit para lutuan si Dongman. Kahit galit siya, kailangan niya pa rin itong alagaan. Bigla siyang nakarinig ng ingay sa itaas, parang tunog ng upuan. Nagbiktiba si Hee, kaya't walang pag-aalinlangan, agad siyang pumunta sa pinto ng kaibigan niya. Nang makapasok siya, nalaman niyang pinapalitan lang pala nito ang bumbilya at nahihirapan siyang gawin ito. Agad na tumulong si Aji sa isang makataong paraan. Mula sa sandaling iyon, nagkaroon sila ng magandang impresyon sa isa't isa. Sa panahong ito, hinahanap ni Dongman ang kanyang kaibigan na si Suho. Gusto mo ba akong paghigantihan? Nalaman ni Dongman na ginamit pala niya ang paghihiwalay nila ni Aji noon upang publicly na umamin kay Aji. Dahil dito, hindi siya makasali sa tradisyonal na banda ng kanilang paaralan dahil akala nila ay naglalaro siya ng double dating. Pagkatapos, umalis si Aji ngunit hinawakan siya ng lalaki. Sa kabutihang palad, dumating si Dongman at iniligtas siya. Balik sa kasalukuyan, ngunit nagbago na ako ngayon. Maniwala kayo sa akin kahit minsan lang. Pagkatapos, pinakita niya kay Dongman ang video na ginawa niya. Pagkatapos panoorin ito, talagang naantig si Dongman. Nang makita ni Taksu ang video, nagalit siya. Sinabi niya sa kanyang assistant na pigilan ang publiko na pag-usapan pa ang tungkol sa laban. Sa panahong ito, napanood din ito ng kanyang kapatid na babae. Sinabi niya sa kanyang ama na gusto niyang bisitahin ang kanyang kapatid
kapatid at may gusto siyang ibigay. Sa panahong ito, pumunta ang nanay ni Dongman sa kwarto ng kanyang anak. Nang ayusin niya ang refrigerator, nakita niya ang pag-aalala ni Sohee para sa kanyang anak. Paglabas niya, nakasalubong niya si Sohee. Nag-usap sila at sinabi niyang gusto niyang balikan ni Sohee si Jo-man. Humingi siya ng paumanhin sa mga masamang nangyari noon, ngunit hindi pumayag si Sohee. Si Aji naman ay nagluto at dinala sa may-ari ng bahay. Dahil nakita niyang hindi ito kumakain ng maayos, gusto niya itong alagaan. Ngunit ang lasa ng luto niya ay nagpabigat ng loob ng babae. Pagkatapos ay gumawa siya ng dahilan para paalisin siya. Pwede bang tumahimik ka? Masakit ang ulo ko. Naasar si Aji at umalis, ngunit hindi niya alam na umiiyak pala ang babae ng mag-isa. Sa katunayan, si Aji ang anak niya. Ngunit dahil ayaw niyang maapektuhan ang kanyang anak noon, umalis na lang siya. Samantala, nabasa ni Dongman ang mga lumang balita at nalaman niyang ang may-ari ng boarding house pala ay ang nanay ni Aji. Noon, nakilala niya ang babae at sinabihan siya nitong alagaan si Aji. Noong una, nang makita ni Henry si Dongman, naisip niya na parang pamilyar ang babae. Sa panahong ito, pumunta ang kapatid ni Dongman sa training room ng kanyang kapatid. Ang ibinigay niya pala sa kanyang kapatid ay isang notebook. Sa totoo lang, fan mo ako. Mahigit 0 taon ko na itong kinokolekta. At huwag ka nang matalo pa ulit. Pinaparamdam mo sa akin na parang ako ang may kasalanan. Dongman. Nag-iba ang pakiramdam ni Dongman dahil matapos niyang matalo sa laban noong high school. Hindi na siya kinausap ng kanyang kapatid. Nang makita niya ang notebook, naantig si Dongman at mas lalo siyang naging determinado. Ngunit ang dahilan ng kanyang pag-aalangan ay si Aji. Kung sasali siya sa laban, mawawala sa kanya si Aji. Ngunit sa huli, sa isang press conference, pinili niyang ipagpatuloy ang laban kahit pa man harapin niya ang posibilidad na tuluyang mawala ng pandinig. Nang sumapit ang gabi, niyaya ni Aji si Dongman sa rooftop. Iniwan na naman ako. Aji, huwag mong gawin yan. Ayoko talagang mawala ka sa akin. Ngunit takot na takot si Aji. Ang pakiramdam na nakikita ang mahal sa buhay na nasa panganib, ayaw na niyang maranasan pa ulit. Ngunit ayaw ni Dongman na magsisi. Natulog lang siya sa loob ng 15 taon. Ngayon, gusto niyang lumaban para sa kanyang pangarap, para sa kanyang ama, kapatid na babae at coach. Sa huli, kinailangan nilang huminto. Hindi sumuko si Dongman, kaya araw-araw siyang gumagawa ng rice balls at bumibili ng regalo para iwan sa bahay ni Sohee. Nang makita ni Aji ang eksena, napatingin siya kay Jo-man at naisip na wala siyang kwenta kumpara kay Dongman. Pagkatapos, sinabi ni Jo-man na may kailangan siyang sabihin kay Sohee. Nalaman na bumili pala siya ng kotse. Ngunit pagkatapos niyang magmaneho, napakabagal niya. Bumaba ka na dyan, ako na. Sa hindi inaasahan, dahil sa karanasan ni Sohee sa pagde-deliver para sa kanyang nanay, mas magaling siyang magmaneho. Huwag mo akong kausapin maliban na lang kung magde-date ulit tayo, dahil hindi ko kakayanin na mag-usap tayo ng normal. Pagkatapos, umakyat ulit si Aji sa kwarto ng may-ari ng bahay. Bakit ka palaging umaakyat dito? Dahil hindi mo pa ibinabalik sa akin ang kaldero ko. Isa lang ang kaldero ko sa bahay. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, hinayaan na lang siya ng babae. Pagkatapos, naglakad-lakad si Aji sa paligid ng kwarto. Bigla siyang nakita ang teddy bear na binigay niya sa kanyang nanay noon. Nag-isip siya at agad na kinuha ito at pinindot. Mahal ka ni Aji, inay. Napansin ni Kiho na may mali, kaya lumingon siya. Ngunit huli na ang lahat. Bakit nandito pa rin ang patay na tao? Mukhang maayos naman ang pamumuhay mo, inay. Aji, hindi kita iniwan. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin ulit. Sa puntong ito, hindi na niya kayang makinig pa sa sinasabi ng kanyang nanay. Kaya, umalis na lang siya. Si Dongman naman ay kumakain ng lugaw na luto ni Aji nang tumunog ang doorbell. Si Hee pala iyon. Ibinigay niya kay Aji ang lalagyan ng lugaw. Sinabi niya kay Dongman na huwag na niya ulit gawin iyon. Inamin din niya na si Aji ang nagluto ng lugaw noon at patuloy siyang pinoprotektahan nito. Naalala ni Dongman na nang mabigo siya sa pag-ibig, laging gumagawa si Aji ng paraan para makasama siya dahil natatakot si Aji na baka may gawin siyang masama. Dito lang niya naintindihan kung bakit takot si Aji na makita siyang lumalaban. Dahil espesyal ang pag-aalaga niya para sa kanya. Si Sohee naman ay nag-resign sa trabaho. Nang tanungin siya kung bakit, sinabi niyang, mabenta na ang plumwen ko, kaya gusto ko itong pagtuunan ng pansin. Dahil dito, binati na lang siya ng kanyang boss. Nang makauwi si Nami, nakita niya ang kanyang nanay na may hawak na manika. Nay, inay, may problema ka ba? Kukunin ko na ang cellphone mo. Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang nasa loob? Nalaman ni Nami na pinabantayan pala ng kanyang nanay ang cellphone sa coach dahil natatakot siyang malaman ni Nami na si Aji ay kanyang anak. Pagkatapos niyang kunin ang cellphone, binuksan ito ni Nami at nakita ang mga lumang larawan ni Aji. Medyo nalungkot siya, ngunit nagulat siyang mas maraming larawan niya ang sumunod. Nalaman niya na itinuring din pala siyang parang tunay na anak ng nanay niya, kaya gumaan ang kanyang loob. Pagkatapos, hinanap niya si Aji at ibinigay sa kanya ang cellphone. Nandyan ang mga larawan mo mula pagkabata hanggang ngayon. Tingnan mo, noong una, ayaw ni Aji, ngunit nang malaman niyang laging binabantayan siya ng kanyang nanay, naantig siya, kaya pinanood niya ang mga larawan sa loob. Habang papunta para makita ang kanyang ama, paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga larawan sa cellphone. Pagdating niya, nalaman ni Aji na hindi pala siya iniwan ng kanyang ina. Maging sa kanyang enrollment at graduation, laging nandoon ang kanyang
kanyang ina, ngunit pinapanood lang siya nito mula sa malayo. Bukod pa rito, nang nasa Japan siya, kapag kumikita ang kanyang ina ng 1-0, ginagastos niya ang 8 para sa kanyang anak. Kapag nagkakamali ka, sa tingin mo ba sapat ang pera ng tatay mo para bayaran ang mga pinsala? Tinupok mo ang buong 300 ektaryang bukid ng ibang tao. Alam mo ba kung gaano karami ang kailangang bayaran? Kaya huwag mong sisihin ang nanay mo. Samantala, maayos din ang takbo ng negosyo ni Sohee at unti-unti niyang pinapatawad si Ju-man dahil sa loob ng 2 buwan, araw-araw siyang binibilhan nito ng pagkain at inaalagaan siya sa bawat maliit na bagay. Si Dongman naman ay walang tigil sa pag-ensayo. Maayos din ang trabaho ni Aji. Ngayon, dumating si Jo-man sa bahay ng mga magulang ni Sohee para tumulong sa trabaho. Nagulat siya nang makilala niya ang 2 kapatid na lalaki ni Sohee na parang mga sumo wrestlers. Natakot si Jo-man sandali. Sa panahong ito, sinamahan ni Nami ang kanyang ina para kumain. Sinabi ng kanyang ina na aalis na siya bukas pabalik ng Japan dahil noon, pinipilit siya ni Nami na bumalik kasama niya. Bukas, isang tiket lang ang bibilhin ko para sa sarili ko. Dito ka na lang, ipapahiram muna kita sa kanya. Dito gumaan ang loob ni Kiho. Samantala, dahil sa muling laban niya kay Dongman, pinuntahan ni Taksu ang coach. Nangako siya na hindi na siya mangungupit pa at lalabanan niya si Dongman ng patas. Kinabukasan, nagsimula na ang laban ng dalawa. Si Aji naman ay naging pangunahing host sa palabas. Ikinatuwa ito ng kanyang mga magulang, ngunit labis siyang kinakabahan. Nang magsimula ang laban, pinilit niyang panoorin ito. Ginawa pa rin ni Taksu ang lumang galaw niya, ngunit hindi na madaling mahuli si Dongman sa parehong patibo. Sa huli, natalo ni Dongman ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng kanyang natatanging galaw. Umiyak siya sa tuwa at naging masaya ang lahat para sa kanya. Umakyat si Aji para interviewin ang nanalo. Pagkatapos, binati niya si Dongman at umalis na. Ngunit pinigilan siya ni Dongman at sinabing, magpakasal na tayo. Kaya nagkayakapan sila sa entablado habang pinapalakpakan sila ng lahat. Nagkabalikan na rin si Jo-man at Sohee, ngunit hindi nila ito sinabi sa dalawa. Kaya nahuli nila si Jo-man na nagbabalat ng plum. Bakit ka nagbabalat ng plum? Trabaho lang. Tumingin si Aji sa paligid at nakita niya kung nasaan si Sohee. Agad siyang lumapit at hinila si Sohee palabas. Pagkatapos, inihayag ng dalawa na sila na ulit na nagpagalit sa dalawa. Biglang niyaya ni Aji ang kanyang ina sa rooftop. Siya ang unang tumawag sa kanya ng kinanay, kaya natuwa at nahiya ang nanay niya. Ngunit agad silang nag-usap ng mahaba. Sinabi din ng nanay niya na ibinenta na niya ang kanyang villa at lupa para bayaran ang mga utang ni Aji. Ngayon, ang tanging pag-aari niya na lang ay ang lugar na iyon at ang training room ni Dongman. Kaya kailangan mo pa ring magbayad ng renta buwan-buwan. Umalis na rin si Sohee. Nagpadala siya ng liham para batiin ang dalawa. Nang sumapit ang gabi, nagtipon-tipon sila sa rooftop. Sabay-sabay nilang inalala ang mga nangyari. Nagpasalamat ang lahat dahil ang bawat isa ay naging bahagi ng kanilang magandang kabataan. Mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa magkarelasyon, magkasama silang nalampasan ang maraming pagsubok at naging masaya. Ang pelikula ngayon ay magtatapos na. Salamat sa inyong panonood.